Kabanata 421 hanggang 450. Kit. Nagdure si Theodore ng dugo habang pinalipad siya. Si Gordon at ang iba pang mga lalaki, pati na rin si Gilbert na nakamasid sa sitwasyon mula sa malayo, ay natulala di. Si Theodore ay isa sa mga pinakamahuhusay na martial artist sa mga taong kaedad niya at kahit kilala siya bilang isang playboy, halos walang ibang makakahawak ng kandila sa kanyang lakas. Magsama man sina Anson at Jacob upang labanan si Theodore, hindi sila magkakaroon ng pagkakataong manalo, ngunit nagawa ni Richard na talunin at masaktan si Theodore. Nalaglag ang panga ni Gilbert. Dahil alam niya kung ano ang alam niya tungkol kay Richard, naisip niya na si Richard ay isang mabuting, walang-wala na ulila at hindi niya inaasahan na ang isang taong tulad nito ay matatalo ng madali si Theodore. Kung hindi matatalo ni Theodore si Richard, hindi rin posibleng maging banta sina Anson at Jacob kay Richard. Sa pagsasaalang-alang na iyon, hindi isang labis na pahayag na sabihin na si Richard ang nangunguna sa pinakabatang henerasyon ng mga martial artist. Napailing si Gilbert habang pinagmamasdan ang pagbabago ni Richard mula sa isang hamak na ulila tungo sa isang nangungunang martial artist na hindi makapaniwala. Kung hindi niya ito nasaksihan ng sarili niyang mga mata, hindi siya naniniwalang totoo ito. Yan, hindi pwede. Sino ka sa lupa? Nagdilim ang ekspresyon ni Theodore habang tinulungan siyang tumayo ni Gordon at ng iba pa. Bagamat naramdaman niya na si Richard ay nasa advanced acquired state, hindi mahirap hulaan na si Richard ay sa katotohanan ay umabot sa rurok ng innate state at gumamit lamang ng ilang mga trick upang itago ang kanyang tunay na lakas. Higit sa lahat, si Richard ay mas bata kay Theodore at nalampasan pa siya sa antas ng kapangyarihan. Walang nakarinig sa pangalan ni Richard, at wala ring kilalang pamilya na may pangalang Wolf at hindi moari ni Theodore kung sino talaga si Richard. Ako si Richard Wolf, yun lang. Mr. Fields, mag-aaway pa ba tayo? Mahinahong sabi ni Richard. Kahit na sinamantala niya ang kanyang training. Natahimik si Theodore. Nagkaroon siya ng internal injury at kahit na sa tulong ng kanyang mga subordinate, siya ay Richard, maiwan muna kita. Gayunpaman, huwag hayaang mapunta ito sa iyong ulo. Sinira mo ang plano ko. Pinagmasdan ni Iris ang grupo na nawala sa di kalayuan at nakahinga ng maluwag. Kabanata 422. Richard, ang galing mo. Masyadong nag-aalala si Iris at nang sa wakas ay makapagpahinga na siya, hindi na niya kaya. Pinipigilan ang kanyang pananabik at itinapon ang sarili sa mga bisig ni Richard. Si Theodore ay isa sa pinakamagagandang edad na martial artist sa kanyang sarili at si Iris ay natigilan sa katotohanan na si Richard ay napunta sa talunin si Theodore. Bigla niyang napagtanto na mas may kakayahan si Richard kaysa sa inaakala niya at mas kumpiyansa siya kaysa dati tungkol sa pagsasama niya. Sa paglipas ng panahon, tiyak na makukuha ni Richard ang pagsang-ayon ng batang pamilya. Samantala, nagdilim ang ekspresyon ni Gilbert habang nakakuyom ang kanyang mga kamao nang makitang ibinagsak ng kanyang anak ang sarili sa mga bisig ni Richard. Ipinaalala niya sa kanyang sarili na ginawa ni Richard ang isang pabor sa young family at pinigilan ang kanyang galit, bago tumalikod para umalis. Parehong walang kamalay-malay sina Richard at Iris sa presensya ni Gilbert at si Richard ay walang alam sa loob na nararamdaman ni Gilbert sa kanya. Kung napansin ni Richard ang ugali ni Gilbert sa kanya, hindi siya magiging ganoon ka-optimistiko. Iris, maaga pa naman. Bumalik na tayo sa opisina, sabi ni Richard habang ipinulupot ang braso sa balikat niya, ilang nadismaya na hindi siya makakilos ng sobrang clingy sa publiko. Oo. Namula si Iris at humiwalay sa kanyang mga braso, habang sinundan siya ng sasakyan. Sa elegante group, naalala ni Richard na may kailangan pa siyang gawin, kaya iniwan niya ang kanyang electric bike sa ilang sandali matapos ipadala si Iris pabalik sa opisina. Pagkalabas ni Richard sa opisina ng presidente ay pumasok na si Ashwin. Mr. Mercer, ano ito? Tanong ni Iris. Miss Young, patuloy na kumukuha ng mga dahon si Richard nitong nakaraang araw. Ito ay kabaliwan. Kailangan mo siyang kausapin tungkol dito.
Reklamo ni Ashwin. Nagpahinga si Richard ng kalahating araw bawat araw mula noong nakalipas na ilang araw para magtrabaho sa paggawa ng mga alchemical na table tasks. Ay, ayos lang. Ipinaalam niya sa akin tuwing aalis siya sa opisina at binigyan ko siya ng aking pag-aproba. Sabi ni Iris. Hindi siya sigurado kung ano ang mali kay Ashwin nitong nakaraang araw, ngunit hindi siya tumitigil sa pagrereklamo tungkol kay Richard at nagsimula na siyang mawalan ng pasensya dito. Miss Young, ang responsibilidad ni Richard para sa aming mga kliyente at mayroon siyang malaking responsibilidad na nakasalalay sa kanyang she. Sabi ko naman sa'yo okay lang. Magagawa ni Richard ang lahat ng gusto niya. Itigil ang pag-uulat sa akin tungkol sa pinakamaliit na bagay. Naiinip na sabi ni Iris. Magagawa niya ang lahat ng gusto niya. Miss Young, nagbibiro ka ba? Natulala, hindi makapaniwala si Ashwin sa sinabi H. Mukha ba akong nagbibiro? Mariing tanong ni Iris. Pero bakit? Bakit mo siya hinahayaan na gawin lahat ng gusto niya? Hindi makapaniwalang tanong ni Ashwin. Kasi boyfriend ko siya. Sapat na bang paliwanag iyon para sa iyo? Kabanata 423. Mahinahong sabi ni Iris. Dahil pumayag na siyang maging kasintahan ni Richard, walang dahilan para itago niya ang kanilang relasyon. At napagdesisyonan niyang sabihin kay Ashwin ang totoo para hindi na siya muling magreklamo kay Richard. Ano? Boyfriend mo siya? Paano ito posible? Napailing sa kaibuturan si Ashwin. Si Ashwin ay isa sa mga pinakatapat na humahabol ni Iris na sinubukang makuha ang kanyang puso sa loob ng mahigit 2 taon. He always thought that Iris would eventually fall for him as long as he continued trying, only to learn na ang babaeng pinapangarap niya ay kinuha ni Richard. Siya ay galit na galit, upang sabihin ang hindi bababasa. Miss Young, niloko ka ba niya dito? Alam mo ang background niya. Isa lang siyang ulila na walang panulat sa kanyang pangalan. Minsan na rin siyang ikinasal. Siya ay isang mabuti para sa wala na nagpapamukha sa mga ordinaryong tao na may talento, kaya paano siya magiging karapat-dapat para sa iyo? Galit na tanong ni Ashwin. Kung si Richard ay miyembro ng isang makapangyarihang pamilya o isang taong mayamang pinagmulan, kusang loob niyang tatanggapin ang kanyang pagkatalo. Gayunpaman, malayo si Richard sa sinumang karapat-dapat sa pananaw ni Ashwin at tinanggap niya noon ang pagkatalo nang maramdaman niyang mas magaling siya kaysa kay Richard. Karapat-dapat man sa akin si Richard ay nasa ating dalawa at wala kang kinalaman. Ito ay sa mga oras na walang yelo at kung wala kang trabaho na may kaugnayan sa pag-uusapan, dapat kang bumalik sa trabaho. Nagdilim ang ekspresyon ni Iris sa mga panlalait ni Ashwin kay Richard. Pero, ibinuko ni Ashwin ang kanyang bibig para makipagtalo, ngunit agad siyang pinutol ni Iris. Walang pero. Labas. Naiinip niyang sabi. Namutla si Ashwin, napagtantong wala na siyang choice kundi umalis. Sa labas ng opisina, nilampasan niya si Ariel, nagulat na nakatayo sa labas ng pinto, at umalis na parang hindi niya ito napansin. Pinagmamasdan ni Ariel ang paglakad ni Ashwin palayo at napapikit. Nobela. Siya ay dumating upang pag-usapan ang trabaho kasama si Iris, para marinig ang pag-uusap ni Iris kay Ashwin mula sa labas ng pinto, at ang balitang si Richard ay naging nobyo ni Iris. Nang marinig ni Iris ang tunog ng pagbukas ng pinto, nagdilim ang kanyang ekspresyon sa pag-aakalang bumalik si Ashwin. Ashwin, anong ginagawa mo sa likod niya? Tumangala siya at natahimik ang sarili nang makita niya si Ariel na naglalakad ay. Ariel! Ano ito? Humakbang papalapit si Ariel para i-scan si Iris pataas-baba sa pagkalito. Iris, ngayon ko lang narinig ang sinabi mo kay Ashwin. Sabi mo si Richard yun. Oo, totoo. Ilang araw pa lang naging kami. Kabanata 424. Namula si Iris at tumango. Matalik niyang kaibigan si Ariel at wala siyang nakitang punto para itago ang relasyon nila ni Ian. Ano? Nakanganga si Ariel. Napakabilis ng lahat na kahit narinig niya ang usapan sa labas ng pinto, nanginginig pa rin siya sa kaibuturan ng marinig iyon mula kay Iris.
Dahil ba iniligtas ni Richard ang buhay mo noon? Nag-aalalang tanong ni Ariel. Isang bahagi nito, oo. Nagsimula akong magkagusto sa kanya pagkatapos niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay para iligtas ako at pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan namin, napagtanto ko kung gaano siya kagaling na lalaki at dahan daw ang nagsimulang mahulog ang loob sa kanya. Sabi ni Iris. Nobela. Bumalik sa isipan niya ang lahat ng mga alaala nila ni Richard, mula sa unang pagkikita nila, hanggang sa kung paano ipinagtapat ni Richard ang kanyang pagmamahal at hinalikan siya 2 araw na ang nakakaraan. Lahat ng matamis na alaala ay pumupuno sa kanyang puso ng init. Iris, hindi naman sa sinusubukan kong magsalita ng masama tungkol kay Richard, pero hindi naman kayo magkatugma. Dapat mong malaman na ikaw ang panganay na anak na babae ng Young family at si Richard ay ulila lamang na walang pangalan. Magkaibang mundo kayong dalawa at kahit mahal mo siya, hindi lahat ng miyembro ng Young family. Pumayag ka sa relasyong ito. Mapait na tulong ni Ariel. Dahil sa unang pagkakataon na nakilala niya si Richard, siya ay nagtatangi laban sa kanya dahil sa ilang mga hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang oras na kasama si Richard, unti-unting napagtanto ni Ariel kung gaano kahanga-hanga si Richard, lalo na pagkatapos ng oras na tumulong ito sa pagpapagaling sa kanya. Bago niya namalayan, naakit siya kay Richard at nang malaman niyang nililigawan ni Richard si Iris, na nag-angselos sa kanya at sa wakas ay napansin niya ang nararamdaman niya para dito. Sa kasamaang palad, huli na. Alam ko naman na malamang hindi papayag ang pamilya ko, pero ayos lang. Si Richard ay magsisikap at susubukan kung kumbansihin sila. Tatanggapin nila siya balang araw. Sabi ni Iris C. Mukhang bilib ka talaga sa kanya. Ngumiti ng mapait si Ariel. Akala niya tinanggap ni Iris si Richard bilang pasasalamat na nakahanap ka ng mahal mo, you have my blessing. Nais ko sa inyong dalawa ang lahat ng pinakamahusay sa pagkuha ng tea. Kahit na interesado rin siya kay Richard, malayong mahulog ang loob niya rito at mula nang magsimula si Iris. Kabanata 425. Salamat. I hope that you find someone you love soon, too, nakangiting sabi ni Iris. Malaking bahagi ang ginagampanan ng tadhana sa mga ganitong bagay. Hindi ganoon kadaling humanap ng tao. Ungol ni Ariel, ang isip niya. Napuno ng mga imahe ng mukha ni Richard at ang mga alaala ng pagtatanggol niya sa kanya sa likod. It took her years to finally find a man that she liked, at naging boyfriend ito ng best friend niya. Hindi napigilan ni Ariel na makaramdam ng pangungutya ng tadhana. Napansin ni Iris ang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Ariel. Ariel, anong meron? Ano ang iniisip mo? Wala. Trabaho lang ang iniisip. Balikan natin ito. Natahimik si Ariel at iniba ang usapan. Samantala, umalis si Richard sa opisina at nakarating sa Blue Moon Bar. Dahil teritoryo ito ni Mason, agad na pinangunahan ng mga nasasakupan ni Mason si Richard sa backstage para makita si Mason. Mr. Wolf, ano ang nagdala sa iyo dito? Dahil sa gulat, tumalon si Mason sa kanyang mga paa. Oh, may kailangan lang akong kausapin sa iyo. Sabi ni Richard, bago napansin kung gaano pagod si Mason. Mason, hindi ka masyadong maganda. Ano ang nangyayari? May nangyari ba? Nobela. Narito ang bagay, Mr. Wolf. Nagsimulang magpaliwanag si Mason. Mula nang wasaki ni Richard si Xander, ang mga teritoryo ni Xander ay hindi pinamamahalaan, na kinuha ni Mason bilang pagkakataon upang mabawi ang kanyang mga teritoryo habang sinasakop ang karamihan sa mga lugar na dating pag-aari ni Xander. Si Mason ay abala sa pamamahala sa kanyang mga bagong teritoryo at hindi masyadong nakatulog. Nakikita ko, sabi ni Richard. Mr. Wolf, salamat sa iyo para mabawi ko ang mga nawawalang lugar sa aking teritoryo. Kung wala ang tulong mo, hindi ko siya matatalo. Maraming salamat, pasasalamat ni Mason. Si Xander ang kalaban niya sa loob ng maraming taon at inapi siya hanggang sa halos hindi na siya nakaligtas. Nagpasalamat si Mason na nakilala niya si Richard, o baka matagal na siyang pinatay ni Xander. Ayos lang. Magkaibigan tayo at hindi mo kailangang magpasalamat dyan,
Nakangiting sabi ni Richard. Oo, magkaibigan tayo. Tumawa si Mason, natutuwa na ipinangako niya ang kanyang sinabi kay Richard bilang ito. Parang ito ang pinakamalaking desisyon na ginawa niya. Mason, narinig mo na ba ang tungkol sa energy nurturing pills na ginawa ng Synth Ion Group? Tanong ni Richard. Oo, narinig ko. Nais kong lumahok sa seremonya ng pagbubukas, ngunit sa palagay ko ay hindi ako sapat para makakuha ng imbitasyon mula sa pamilyang Shear. Ang energy nurturing pills ay ginawa para sa ilan sa mga pinakamakapangyarihang pamilya at walang gusto. Naroon siya noong inalok ni Richard ang energy nurturing pills kay Fane at alam niyang malaki ang epekto ng mga table tasks sa pagtulong sa pagsasanay ng mga martial artist. Kabanata 426. Dahil limitado ang unang batch ng energy nurturing pills, hindi mabilang na mga pamilya ang umuwing walang dala at alam ni Mason na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon kahit na imbitahan siya sa seremonya. Narinig niya na nagawa ni Fane na bumili ng maramihang energy nurturing pills, ngunit dahil hindi gumana si Mason para sa Southern King, wala rin siyang paraan para makuha ang mga tablet mula sa Southern King. Ang tanging pag-asa ni Mason ay maghintay hanggang sa magawa ang pangalawang batch ng energy nurturing pills para magkaroon siya ng pagkakataong bilhin ang mga ito. Huwag kang mag-alala. May pinareserba ako para sa iyo. Sabi ni Richard bago iabot kay Mason ang isang prasko ng energy nurturing pills. Mr. Wolf, ito ba ang energy nurturing pill? Binuksan ni Mason ang prasko at tinitigan ang mga puting table tasks sa loob. May pagkamangha. Nobela. Tumango si Richard. Oo, tama iyan. Mayroong kabuuang 100 mga table tasks sa loob. Inihanda ko ito para sa iyo. Binigyan siya ni Cynthia ng 500 energy nurturing pills sa opening ceremony ng Synth Ion Group. Subordinate niya si Mason at ginawan siya ng pabor sa nangyari kay Janice, kaya sinadya niyang bigyan ng 100 pills si Mason bilang tanda ng pasasalamat habang inaalay ang natitirang 400 pills sa Young family. Binibigyan mo ako ng mga ito. Seryoso. Nanaginip ba ako ngayon? Tuwang-tuwa si Mason kaya nagsimula siyang manginig. Ang nag-iisang first grade na energy nurturing pill ay hindi kabilang sa 30 at 100 tableta ay magkakahalaga ng kabuuang 3 milyon. Matapos apihin ni Xander sa nakalipas na ilang taon, nahirapan si Mason sa pananalapi at 3 milyon ang ibig sabihin ng isang kapalaran para sa kanya. Ang pinakamahalaga, ang unang grado na energy nurturing pills ay napakabihirang na kahit na ang karamihan sa mga makapangyarihang pamilya sa Springfield City ay nakakuha ng mga ito. Ngunit binigyan lang siya ni Richard ng 100 pildores nang walang pag-aalinlangan. Mr. Wolf, salamat. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo para sa akin. Napaluhod si Mason habang gumagawa ng mental note sa kanyang sarili na sundan magpakailanman ang pangunguna ni Richard. Tayo. Sabi ko naman sa'yo magkaibigan tayo. Hindi mo kailangang maging todo higpit sa akin. Focus ka lang sa training mo. Huwag mo akong bigin. Tinulungan ni Richard si Mason na tumulong mula sa lupa. Samantala, sa marangyang mansyon ng Southern King. Si Vincent ay humihigop ng isang tasa ng tsaa at itinabi ito nang makita niyang umuwi na ang kanyang anak. Fane, ako na. Tay, ginamit ko ang perang iyon para makabili ng energy nurturing pills mula sa Synth Ion Group. Bumili ako ng kabuuang 1T grade na energy nurturing pills. Masungit na sabi ni Fane ngunit agad din itong naputol ng kanyang ama. Ano? Pinadala lang kita sa opening ceremony para makita kung ano ang ginagawa ng mga shares at gumastos ka ng milyon-milyon. Sinusubukan mo bang atakihin ako sa puso? Galit na tumayo si Vincent mula sa sofa. Bilang isang bilyonaryo, ang ilang milyong bilyon ay maaaring hindi kritikal ngunit hindi pa rin ito isang medyo malaking halaga. Higit sa lahat, matagal na niyang napagdesisyonan na ang energy nurturing pills ay isang marketing gimmick lamang at ta. Kabanata 427. Sa pananaw ni Vincent, si Fane ay gumastos ng milyon-milyon sa isang bagay na walang silbi at nag-aalala siya na malapit ng gastusin ni Fane ang lahat ng kanyang pera sa wala. Tay, huwag ka munang magalit.
Patapusin mo ako. Sinabi ko sa iyo na ang Energy Nurturing Pills Synth Ion Group ay gumagawa ng kamanghamanghang. Lahat ng mga pamilyang inimbitahan sa seremonya ay nag-aaway tungkol sa mga table tasks at nakabili lang ako ng bago ang sinuman dahil sinabi sa akin ni Mr. Wolf ang tungkol dito ng maaga. Paliwanag ni Fane. Sinasabi mo na nag-aaway ang ibang pamilya dahil sa mga table tasks. Talaga. Nagulat si Vincent. Nobela. Totoo iyon. Maaari mo silang tanungin kung hindi ka naniniwala sa akin. Itinuro ni Fane ang kanyang mga subordinate na sumunod sa kanya sa seremonya. Sir, totoo po. Ang lahat ay nakikipaglaban para sa pagkakataong makabili ng Energy Nurturing Pills at ang ilan sa mga pamilya ay malapit ng makipag-away sa unang grade Energy Nurturing Pills. Salamat sa matalas na pandama ni Mr. Fane, nakuha niya ang isang malaking halaga ng first grade Energy Nurturing Pills. Sabi ng isa sa mga lalaki. Nag-away ba sila nun? Ganyan ba gumagana ang pill? Nalaglag ang panga ni Vincent nang magsimulang mag-alinlangan ang kanyang paniniwala. Bagamat napagpasyahan niya na ang Energy Nurturing Pills ay hindi gagana, ang katotohanan na ang iba ay nakikipaglaban sa mga table tasks ay ginagamit na ang mga ito ay sa isang tiyak na lawak. Oo. Ang lahat ay nag-aalinlangan tungkol sa mga epekto ng mga tablet noong una at si Theodore Fields ay nagpapadala pa ng isa sa kanyang mga tauhan upang subukan ang tableta. Ang taong iyon ay uminom ng isang first-grade Energy Nurturing Pill at agad na tumaas sa advanced innate state mula sa intermediate innate state. Maikling inilarawan ni Fane ang nangyari kay Gordon sa seremonya. Nangyari yun. Kaya ang Energy Nurturing Pills ay makakatulong sa mga martial artists sa kanilang pagsasanay. Iyan ay hindi kapanipaniwala. Napailing si Vincent sa kaibuturan. Sa paghusga mula sa kanyang mga karanasan sa buhay sa ngayon, likas niyang alam na hindi pinangasiwaan ni Gordon ang gayong tagumpay dahil lamang sa epekto ng Energy Nurturing Pill, kundi dahil din sa swerte. Gayunpaman, hindi nito mababago ang katotohanan na ang Energy Nurturing Pill ay talagang magpapagaan sa proseso ng pagsasanay at ang pag-andar na iyon ay hindi lamang ng bawat sentimo na halaga ng mga table tasks. Fane, sinabi mo lang na bumili ka ng 1,000 pills. Ilang table tasks ang nakuha ng mga lows? Tanong ni Vincent. Nakatanggap lang si Jacob ng 200 second-grade Energy Nurturing Pills, sa tingin ko. Sabi ni Fane. 200 lang. At ang mga second grade. Mabuti. Napakahusay. Humagalpak ng tawa si Vincent. Ang Southern at Northern Kings ay nasa digmaan sa loob ng maraming taon at si Vincent ay nasa isang disbentaha, na nagbibigay ng grado sa Energy Nurturing Pills. Ang Energy Nurturing Pills ay maaaring mapabilis ang proseso ng pagsasanay para sa mga martial artist at sa isang masaganang supply, ang puwersa ni Vincent ay lalakas sa ilang sandali. Sa muling pagharap niya sa Northern King, baka magkaroon siya ng pagkakataon na madaig ang kanyang kaaway at iyon ang pinakamahalaga kay Vincent. Fane, magaling ka. Kabanata 428. Akala ko noon, masyado ka pang bata at walang ingat para maging independent, pero sa paghusga sa kung ano ang mayroon ka. Accomplish, mukhang naging matalas ka na. Hindi mo ako binaygo. Tinapik ni Vincent ang balikat ng anak. Napakunot ang mga labi ni Fane sa isang nasisiyahang ngiti sa pagsang-ayon ng kanyang ama. Samantala, sa Young Mansion. Nagmumuni-muni si Elder Young sa bakuran nang umuwi si Gilbert na madilim ang mukha. Gilbert, welcome home. Kaya, ano ang ginagawa ng mga Shears? Tanong ni Elder Young. Napagmasdan ko ito, tatay, at lahat ng ini-advertise ng Shears ay totoo. Ang Energy Nurturing Pills ay gumagana ng mas mahusay kaysa sa aming inaasahan. Huminga ng malalim si Gilbert upang pigilan ang pagkadismaya na kumukulo sa loob niya, bago ilarawan ang lahat ng nangyari sa seremonya, kasama na kung paano nagkaroon ng tagumpay si Gordon sa kanyang pagsasanay. So sinasabi mo na hindi mo lang mapabilis ang pills ang proseso ng pag-level up, makakatulong ito sa mga martial artist na maipasa ang bottleneck ng progress nila. Totoo ba yan? Takang tanong ni Elder Young. Totoo iyon. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata.
Nais kong bumili ng higit pang first-grade energy nurturing pills, ngunit nilimitahan ng Synth Ion Group ang bawat customer na bumili ng hanggang 200 pills, kaya napunta ako sa 200 first-grade energy nurturing pills, nang hihinayang sabi ni Gilbert. Pareho nilang alam ni Elder Young na ang tagumpay ni Gordon ay dahil sa swerte, ngunit ang energy nurturing dapat ay may mahalagang papel din ng pill. Mukhang gumagana ang energy nurturing pills. Nagtataka ako kung paano nagawa ng mga Shears ang mga ito. Hindi ito kapani-paniwala. Nang makita ang potensyal sa energy nurturing pills, napabuntong hininga si Elder Young. Ang energy nurturing pills ay maaaring magbigay daan sa mas mabilis na pag-unlad at tulungan ng mga martial artist na maipasa ang bottleneck ng kanilang pagsasanay, na malapit nang makontrol ng Shear family ang lahat ng martial artist sa lungsod. Naguguluhan din ako dyan. Kung ang Shears ay may gumawa ng mga tabletang ito, bakit hindi nila sinimulang ibenta ang mga ito ng Earlier? Bakit ngayon? Gilbert muttered, may hindi tama. Sa tingin mo ba, baka may iba pang humihila ng mga string sa likod ng Shears? Iminumungkahi mo na ang mga Shears ay hindi gumawa ng mga table tasks, at kumuha na ba sila ng ibang tao para gawin ito? Nag-iisip na bamulong si Elder Young. Tama iyan. Ang alchemy ay karaniwan sa nakaraan, ngunit ang kaalaman tungkol dito ay matagal nang nawala. Kahit may mangyari sabi ni Gilbert. Oo, mukhang malamang. Gilbert, ipadala ang iyong mga tauhan upang tingnan ito at tingnan kung may tao sa likod kahit na ang halaga. Ikanawit ni Elder ang kanyang mga palad sa mesa sa sobrang tuwa. Nobela. Kung ang Young family ay maaaring magkaroon ng alchemist sa kanilang panig, ang lahat ng kayamanan at kaluwalhatian ay nasa kanila. Kabanata 429. Idinaragdag ang potensyal ng elegante group sa equation, malapit nang makaakyat ang Young family sa tee-up ng Springfield City. Ito ang nakikitang ambisyon para sa Young family at sa iba pang mga pamilya. Hindi alam ni Elder Young at Gilbert, ang taong gumawa ng mga alchemical na table tasks ay si Richard. Si Richard mismo ay hindi rin inaasahan ang gayong tagumpay. Nais lang niyang kumita mula sa pagbebenta ng mga table tasks, hindi napagtanto na ang mga table tasks ay naging isang mahalagang elemento ng kapangyarihan sa mga mata ng lahat ng pangunahing pamilya sa Springfield City. Kung alam niya na ang Young family ay magbibigay ng ganoong kahalagahan sa energy nurturing pills, sa halip ay nagtatrabaho siya sa kanila at ginamit ito bilang isang kalamangan upang matiyak ang kanilang relasyon kay Iris. Mula sa ibang pananaw, hindi naman isang sagabal na pinili ni Richard na magtrabaho sa pamilya ni Shear F. Pag-aari niya ang Synth Ion Group at magkakaroon siya ng mas magandang kinabukasan para magkaroon ng sariling negosyo, sa halip na umasa sa Young family. Pare, hindi naman siguro natin kailangang madaliin ang paghahanap sa taong ito. Hindi natin sila mahahanap kahit kailan kahit nasubukan natin. May kailangan pa akong pag-usapan sa iyo. Nag-aalangan na sabi ni Gilbert. Ano ito? Tanong ni Elder Young. Tungkol kay Iris at Richard. Nagsimula na silang mag-date. Napangisi si Gilbert. Nobela. Ano? Paano ito posible? Si Richard ay isang ulila na hindi sanay sa anumang bagay. Bakit ba magkaka-interes si Iris sa isang lalaking ganoon? Baka nagkakamali ka. Nakanganga si Elder Young sa hindi makapaniwala. Kahit na hindi siya tumutol sa paghahanap ng boyfriend ni Iris, alam niya na iyon ay masyadong mapagmataas upang manirahan sa pangkaraniwan, lalo na sa isang mabuting para sa, hindi katulad ni Richard, na siyang dahilan kung bakit hindi pa nakikialam si Elder Young sa sitwasyon. Hindi ako nagkakamali. Inamin mismo ni Iris iyon at nakita ko siyang tumakbo sa mga bisig ni Richard. Nagsimulang ipaliwanag ni Gilbert ang nangyari ng talunin ni Richard si Theodore. So, si Richard ay isang napakatalino na martial artist at nagawa niyang talunin ang tagapagmana ng Fields. Kinuha ko siya para sa isang ordinaryong MN. Paano niya nagawa ang ganoong bagay? Si Elder Young ay lubos na natigilan. Ang Young family ay tumingin sa background ni Richard sa nakaraan at alam na si Richard ay isang pangkaraniwang babae. Hindi ko alam kung paano niya ginawa,
Pero base sa nakita ko, narating na niya ang rurok ng innate state sa peak ng innate state. Tiyak na itinago niya ito ng mabuti. Namutla si Elder Young at natahimik. Dad, ano ang dapat nating gawin? Sa tingin ko kailangan natin siyang ihiwalay kay Iris sa lalong madaling panahon bago ang paghiwalayin sila. Kabanata 430. Bakit natin gagawin iyon? Sinama ni Elder Young si Gilbert ng isang matalim na tingin. Nalilitong sinabi ni Gilbert, Tatay, ulila lang si Richard, na walang suporta ng isang makapangyarihang pamilya at minsang ikinasal. Hindi siya karapat dapat kay Iris. Hindi natin hahayaang makasama si Iris. Lahat ng bayani ay nagsimula sa wala. Kung kaya niyang umangat, bakit kailangang ulila na siya? Bilang foe ang bahagi kung saan siya ay ikinasal minsan, hindi ito ganoon kalaki sa modernong lipunan. Magalang na sabi ni Elder Young. Pero, natigilan si Gilbert dahil hindi niya inaasahan na papayag ang kanyang ama sa relasyon. Nobela. Tama na yan. Wala siyang kaga sa mga martial artist na kaedad niya. Ikaw na mismo nagsabi. Kung kaya niya iyon, kayang-kaya naming bigyan siya ng pagkakataon. Sabi ni Elder Young, bago maingat na ipinikit ang kanyang mga mata sa bus na nasa likuran nila. Sinong nandyan? Ako ito. Nag-aalala ako na mauho ka, kaya dinalhan kita ng tsaa. Lumapit si Daisy na may dalang tasa ng tsaa. Oh, ilagay mo sa mesa. Itinuro ni Elder Young ang stone table sa tabi niya at sumunod naman si Daisy. Dad, narinig ko ang usapan niyo ni Gilbert kanina. Sumasang-ayon ako kay Gilbert na may mali sa batang Richard na ito at maaaring hindi sa ikabubuti ni Iris na makipag-date sa kanya. Nag-aalangan na sabi ni Daisy. May nangyayari. Anong meron kay Richard? Parehong nakita sina Elder Young at Gilbert kay Daisy. Pag-isipan mo na lang. Si Richard ay isang ulila lamang at ang isang tulad niya ay hindi dapat magkaroon ng paraan upang magsanay bilang isang martial artist? Ngunit nagawa niya maabot ang rurok ng innate state. Hindi logical yan. Napagtanto agad ng dalawa kung ano ang kulang sa kanila. Sinanay sana si Richard sa mga pamamaraan na kasing lakas ng mga pag-aari ng 4 major families para maabot niya ang rurok ng innate state sa murang edad. Gayunpaman, ang makapangyarihang mga pamamaraan ay kadalasang napakabihirang at ang mga pamilyang nagmamay-ari sa kanila ay hindi kailanman magsasanay ng isang tagalabas sa kanilang mga paraan. Kung si Richard ay isang miyembro ng isang makapangyarihang pamilya, makatuwiran na binigyan siya ng akses upang magkaroon ng paraan upang magsanay. Ayon sa investigasyon ng Young family, kilalang-kilala si Richard nang pakasalan niya si Marilyn 3 taon na ang nakararaan. Kung siya ay tunay na isang bihasang martial artist, bakit siya akto na parang walang kwentang tao sa kabila ng kahihiyan? Itinuro ng lahat ang conclusion na may higit pa kay Richard kaysa sa ipinapakita niya. Parehong natahimik sina Elder Young at Gilbert nang makaramdam sila ng pag-aalinlangan kay Richard. At saka, si Richard ang nagligtas kay Iris sa mga kidnapper bago ito. Kung ganoon siya kalakas, hindi dapat ganoon kahirap para sa kanya na hulihin ang 2 kidnapper. Kabanata 431. So, sinusubukan niyang patayin ang sinumang saksi. Nag-iba ang ekspresyon ni Gilbert, agad na naunawaan. Ang ibig sabihin ng kanyang asawa. Maging si Elder Young, na laging kalmado, ay hindi man lang mapanatiling kalmado. Hinampas niya ang upuan at tumayo na may madilim na ekspresyon sa mukha. Daisy, sinasabi mo bang may kaugnayan kay Richard ang pagkidnap kay Iris? Ewan ko, feeling ko lang, sobrang kainahinala ang mga galaw ni Richard. Gayunpaman, hindi ko masabi kung may kaugnayan sa kanya ang kidnapping ni Iris, malabong sabi ni Daisy. Tay, sari-saring bagay ang nagpapatunay na ang bagay na ito ay may kaugnayan sa akin. Baka siya pa ang mastermind sa planong pagkidnap kay Iris. Galit na sigaw ni Gilbert. Siguradong hindi. Niligtas niya pa ang buhay ko noon. Kung siya ang may pakanan ng lahat at gustong saktan si Iris o ang pamilya namin, bakit niya ako ililigtas? Sabi ni Elder Young nang walang katiyakan.
Iniisip kung paano siya niligtas noon ni Richard, medyo kumalma siya. Nagsimula siyang magtataka kung napalitan ba nila ng sisi si Richard. Nobela. Yung, hindi nakaimik si Gilbert. Alam niyang lohikal ang sinabi ng kanyang ama. Kung gusto ni Richard na saktan ang kanilang pamilya, hindi gagawin ni Richard. Nagsikap na iligtas ang kanyang ama. Hindi naman talaga totoo yun. Hindi namin alam kung ano ang iniisip niya. Baka may iba siyang layunin. Baka siya ang humanga sa magandang hitsura ni Iris, o maging sakam sa kapangyarihan at kayamanan ng aming pamilya, sabi ni Daisy. Tama, napaka-posible. Tatay, baka palabas pa ang pagkidnap kay Iris para mapalapit sa kanya. Baka nagpalabas lang siya ng palabas para iligtas si Iris, at niligtas ka pa ng isang beses for the sake of gaining our family's favor. Sinusubukan niyang gamitin tayo para umangat sa mas mataas na posisyon. Tumango si Gilbert at sumang-ayon. Yung, medyo naghinala na si Elder Young kay Richard. Sa kung paano nagtutulungan sina Gilbert at Daisy, nagsimula siyang maghinala sa intensyon ni Richard na mapalapit kay Iris. Baka may maruming motibo si Richard. Ang pagkidnap kay Iris noon ay maaaring isang palabas na inilagay ni Richard sa kanyang sarili. Gilbert, tingnan mo ngayon si Richard. Ang mas detalyado, mas mabuti. Pagkatapos nito, tingnan ang mga kaganapang nangyayari din. Kung siya ang may pukana ng pagkidnap kay Iris, hindi ko siya papakawalan ng madali. Malamig na sabi ni Elder Young. Sige, pupunta ako ngayon, sagot ni Gilbert, mabilis na umalis. Pagkatapos nito, kinuha ni Elder Young ang kanyang telepono para tawagan si Iris. Hiniling niya kay Iris na mabilis na umuwi. Gusto niyang sabihin kay Iris ang lahat para maging handa si Iris. Tahimik na tiningnan ni Daisy ang lahat, at isang matalim na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi siya nagkaroon ng magandang relasyon kay Iris. Noong una niyang nakilala si Richard, walang pinagkaiba si Richard sa isang pulubi. Kung nakahanap si Iris ng pulubi ng nobyo, masayang pinagmamasdan niya ang pagbibiro ni Iris sa sarili niya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang naging eksperto sa martial arts si Richard sa tuktok na innate state. Siya ay halos walang kapantay sa mga kabataan ng Springfield City. Napakalaki ng kanyang potensyal sa larangang iyon. Si Richard ay napakahusay. Kung si Iris ay napunta kay Richard, kung gayon ito ay isang malaking banta sa kanyang anak na magmana. Kailangan niyang alisin ang anumang hadlang para sa kanyang anak. Kabanata 432. Sa elegante, pumunta si Richard sa opisina ni Iris nang makabalik siya sa kumpanya. Nakita niya si Iris na nag-aayos ng kanyang mga dokumento at naghahanda ng umalis. Iris, hindi pa ba masyadong maaga para makaalis sa trabaho? Bakit mo inaayos ang mga gamit mo? Curious na tanong ni Richard. Naku, tinawag lang ako ng lolo ko. May importante daw siyang kailangan sabihin sa akin, and asked me to go home, maikling paliwanag ni Iris. Ano ba kasing importante? Bakit napaka-urgent? Tanong ni Richard. Ano sa tingin mo? Dapat dahil sa relasyon natin. Kung hindi, wala nang iba pa. Namula ang mata ni Iris kay Richard. Noong nasa opening ceremony siya ng Scythian Group sa hapon, medyo naging intimate siya kay Richard, at nakita ito ng kanyang ama. Pakiramdam niya ay nahulaan na ni Gilbert na nakipag-date siya kay Richard, at malamang na sinabi rin ni Gilbert kay Elder Young. Iyon ang dahilan kung bakit apurahang ipinatawag siya ni Elder Young sa bahay. Kaya, iyon ang kaso. May na-realize si Richard. Nobela. Iris, may mga bagay akong gustong ipadala sa pamilya mo. Bakit hindi ako sumama sa'yo? Nakangiting sabi ni Richard. Ibibigay niya ang ilan sa energy nurturing pills na iniwan niya sa Youngs. Kahit papaano, makakamit niya ito ng kaunting pabor kina Elder Young at Gilbert. Oh, sige, fair na, nag-alinlangan sandali si Iris bago tumango. Malamang ay nahulaan na ng kanyang lolo at ama na nililigawan niya si Richard, kaya walang dahilan para itago ito. Mas mabuting iuwi si Richard at pag-usapan ito ng maayos ng dalawang panig.
Sa sobrang pagmamahal sa kanya ng kanyang lolo, at sa mga kakayahan ni Richard, pakiramdam niya ay bibigyan siya ng kanyang lolo ng pagkakataon para sa kanyang kapakanan. Pagkatapos noon ay sabay silang umalis ng kumpanya. Nakaupo si Richard sa kotse ni Iris habang papunta sila sa Wyungs. Kasama ang mga kabataan, pagkatapos tingnan ni Gilbert si Richard, nagmadali siyang lumapit at nakilala si Elder Young sa pangunahing bulwagan. "Gilbert, anong nahanap mo?" tanong ni Elder Young. "Tatay, ang mga resulta sa pagkakataong ito ay medyo katulad ng huling pagkakataon." Si Richard ay ulila na walang espesyal sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang mga galaw nitong mga nakaraang araw ay napakahinala. Siya ay regular na bumibisita sa Sheer S. Mukhang malapit siya kina Harvey at Cynthia, sabi ni Gilbert kay Elder Young ang lahat ng hinahanap niya. Hindi kaya ulila na siya? Paano siya nakalapit kay Shears? Nagulat si Elder Young. Hindi ko alam, umiling si Gilbert, nalilito rin. Sa totoo lang, hindi niya alam na madalas na bumisita si Richard sa Shears nitong mga nakaraang araw para gumawa ng mga table tasks. Gayunpaman, napakakaunting mga tao ang nakakaalam tungkol dito. Ang magkapatid na Shear at Benedict lang ang nakakaalam nito. Ito ay anumang impormasyon. Lalong naghihinala si Richard. May kaugnayan kaya sa kanya ang pagkidnap kay Iris. Nagsimulang magdilim ang ekspresyon ni Elder Young. Hindi niya maiwasang magtanong, "Gilbert, wala ka bang nakitang clue?" Lahat. Hindi. Kahit wala akong nakitang clue, related dito si Richard. Ang kanyang mga intensyon ay masama, at ito ay muling ay naglalayon sa kapalaran ng kanilang pamilya. Kabanata 433. Oo, tama ka. Siya man ang may pukana ng pagkidnap kay Iris o hindi, hindi natin siya papayagang makasama si Iris dahil lang sa masama ang kanyang intensyon. Sabi ni Elder Young sa mabigat na tono. Nagkaroon ng matalim na kislap. Kanyang mga mata. Binalak niyang bigyan ng pagkakataon si Richard para sa kapakanan ng kanyang apo, ngunit tuluyan niyang binago ang kanyang hangarin. Sa sandaling iyon, dumating si Richard sa mansyon kasama si Iris. Kahit na nandoon siya minsan, iyon pa rin ang unang pagkakataon na batiin niya sina Elder Young at Gilbert bilang kasintahan ni Iris, kaya medyo nababalisa siya. Sa sala, hindi inaasahan ni Elder Young na darating si Iris kasama si Richard. Pareho silang nahuli ni Gilbert. Nobela. Gayunpaman, nababagay ito sa kanilang mga intensyon. Ang magkabilang panig ay maaaring kumuha ng pagkakataon na ipakita ang lahat ng kanilang mga card, na nagsisave ng anumang problema sa hinaharap. Elder Young, Mr. Young, naghanda ako ng ilang regalo para sa iyo. Mayroong kabuuang 400 first grade energy nurturing pills dito. Sana payagan mo sila. Ibinigay ni Richard sa kanila ang 4 na bote ng energy nurturing pills na inihanda niya noon pa man. Bawat bote ay may mga 100 na table tasks. 400 first grade energy nurturing pills. Yang marami. Sa sobrang gulat ni Gilbert ay agad siyang tumayo. Ang bawat first grade energy pill ay nagkakahalaga ng 30,000 dolyar, kaya 400 sa mga ito ay nagkakahalaga ng 12 milyon. Kahit na walang halaga ang halagang iyon sa mga Young, nilimitahan ng Scythian Group ang bawat pagbili sa 200 sa karamihan. Kahit sa marangal na katayuan ni Gilbert, 200 lang ang nakuha niya. Gayunpaman, naglabas si Richard ng 400 ng ganoon lang, walang paraan na hindi siya mabigla. Richard, narinig kong sinabi ni Gilbert na nilimitahan ng Scythian Group ang mga table tasks sa 200 bawat tao. Paano ka nakakuha ng napakarami? Nagulat si Elder Young. Tumingin siya kay Richard na may kumikinang na mga mata, na lalong naghinala. Yan, hindi nakaimik si Richard. Gusto lang niyang ibigay ang mga tabletang iyon sa mga Young para makuha ang pabor nina Elder Young at Gilbert. Gayunpaman, pinabayaan niya ang katotohanan na ang pagbibigay niya ng napakaraming tableta ng sabay-sabay ay hindi masyadong makatwiran. Elder Young, hindi ko ito itatago sa iyo. Ang mga tabletang ito ay ibinigay sa akin ng mga Shears, sabi ni Richard na may pag-aalinlangan.
Iniisip niya kung dapat ba niyang sabihin sa kanila ang katotohanan na siya ang chairman ng Scythian Grow Up. Gayunpaman, bago pa man niya magawa ang desisyong iyon, pinutol na siya ni Gilbert. Ang shares ay nagbigay sa iyo ng napakaraming first-grade energy nurturing pills ng sabay-sabay, mukhang malapit ka na sa sila. Ngumisi si Gilbert. Mayroon kaming disenteng relasyon. I do have some dealings with the shares, nakangiting sabi ni Richard. Masasabi niyang parang hindi maganda ang tono ni Gilbert, at hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang intensyon ni Gilbert. Nang marinig ang personal na pag-amin ni Richard na may relasyon siya sa mga shares, lumubog ang ekspresyon ni Elder Young. Hindi man magkaaway ang apat na pamilya, hindi rin sila magkaibigan. Palaging may mga hinala sa pagitan nila. Kung mas malapit si Richard sa shares, mas mapanganib ito sa mga Young. Kung pumayag siyang i-date si Richard kay Iris, tatalon na lang siya sa bitag. Kung may masamang intensyon si Richard, hindi magiging mahirap ang paggamit ng kapangyarihan ng shares para lumunin ang kanilang mga ari-arian. Pagkatapos, ang mga kabataan ay maaaring maging mga lobo. Hindi niya hahayaang mangyari ang ganoong bagay. Richard, salamat sa pag-iisip, ngunit dapat mong itago ang mga tabletang iyon. 8 mga eksena sa MCU na pinakamahusay sa isang rewatch. Add. Contact to sitemap. Contact to sitemap. 7 bagay na gagawin lang ng lalaki kung talagang mahal ka niya. Add. Contact to sitemap. Contact to sitemap. URL. Contact to sitemap. Abot. Kabanata 434. Kalmado si Elder Young habang sinenyasan niya si Gilbert na ibalik ang mga table tasks kay Richard. Iyon. Napatula. Kabanata 434. Kalmado si Elder Young habang sinenyasan niya si Gilbert na ibalik ang mga table tasks kay Richard. Iyon. Napatulala si Richard. Alam niyang kailangan ng mga kabataan ang energy nurturing pills, kaya kusa niyang inihanda ang Reg along iyon. Siya ay hindi kailanman inaasahan na tatanggihan siya ni Elder Young. Lolo, dahil sa kabaitan ng puso niya, bakit mo siya tinatanggihan? Hindi napigilan ni Iris ang sarili na magtanong. Iris, nasabi na sa akin ng tatay mo ang tungkol sa inyo ni Richard. Tell me honestly, kasama mo ba siya? Sabi ni Elder Young sa mabigat na boses. Namula si Iris sa pag-amin, oo, tama. Boyfriend ko siya ngayon. Hindi kami papayag ng lolo mo dito. Tumayo si Gilbert at galit na tumutol. Lolo, tutol ka rin ba dito? Nagulat si Iris nang binaril niya si Elder Young nang nagsusumamong tingin. Alam niya na laging mahal siya ni Elder Young. Para sa kanyang kapakanan, sana ay binigyan ni Elder Young ng pagkakataon si Richard. Tama ng tatay mo, hindi ako papayag. Matigas na sabi ni Elder Young. Bakit? Parang tinamaan ng kidlat sina Iris at Richard. Nahulaan nilang dalawa na hindi ganoon kadaling sasang-ayunan ito ni Elder Young, ngunit hindi nila inaasahan na magiging ganoon katatag ang ugali nina Elder Young at Gilbert. Parang walang puwang para sa negosasyon. Iris, isipin mo na lang. Si Richard ay isang ulila. Wala siyang anumang kakayahan noon pa man, at naging sikat pa nga sa pagiging inutil, sabi ni Elder Young, ngunit pinutol siya ni Iris bago siya natapos. Lolo, alam ko naman na wala si Richard pero sobrang kaya niya. The company was able to get so many achievements when it comes to their cosmetics all thanks to him. Naramdaman ni Iris na parang hindi masaya ang lolo niya sa pagiging mahirap ni Richard, kaya dali-dali siyang dumpensa. Itinaas ni Elder Young ang kanyang kamay at pinatigil ang paliwanag ni Iris, hindi ko sinasadya iyon. Tapusin ko muna. What I mean is, he used to be a useless man with nothing at all, pero ngayon, he's not only related to the shares but even at the Pekinate state. Siya ay halos hindi matalo sa mga kabataan ng Springfield City. Ang kanyang mga pagbabago ay masyadong kakaiba. Hindi mo ba nararamdaman na kakaiba ito? Yan. Hindi nakaimik si Iris. Bago ito, malapit na siya kay Richard. Palagi siyang nagtitiwala kay Richard, at hindi kailanman pinaghihinalaan si Richard noon.
Gayunpaman, sa pakikinig sa sinabi ng kanyang lolo, napagtanto niya ang sandali. Si Richard ay ibang-iba na sa dati. Para siyang ibang tao. Ito ay kakaiba. Iris, sabihin ko sa iyo ng diretsyo. Hinala namin ng lolo mo na siya ang utak sa likod ng iyong key. Ano? Hindi pwede yun. Nagulat si Iris sa sumasabog na impormasyong iyon. Lalong nabigla si Richard, Mr. Young, baka nagkakamali ka. Paano ako magiging utak B? Tama, baka nagkakamali kayong dalawa. Nagmamadaling sabi ni Iris. Hindi kami nagkakamali. Nobela. Sinama ni Gilbert ng matalim na tingin ni Richard, Richard, nasa tuktok na ng innate state ang kakayahan mo. Gamit ang iyong kakayahan, si Kabanata 435. Ay, hindi nakaimik si Richard. Hindi niya akalain na iisipin ni Gilbert na siya ang utak. Sa likod ng lahat. Bigla siyang nawala ng masabi, hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang sarili. Tama iyan. Richard, para mailigtas ako, nagpasya kang mamatay kasama ng mga tulisan noong panahong iyon. Napakahusay mo, paano mo kinailangan gawin iyon? Natigilan si Iris, sa wakas ay napagtanto niyang may mali. Nasaksihan niya ang kakayahan ni Richard para sa kanyang sarili. Wala siyang problema kahit na humarap sa kanilang dosenang mga thug. Sa husay ni Richard, 2 kidnapper lang ang magiging napakadaling harapin. Bakit kailangan niyang mamatay kasama sila? Si Richard ay dapat na peke ito. Sa pag-iisip tungkol doon, nagsimulang umilo ang tiwala ni Iris kay Richard. Iris, wala akong alam sa martial arts noon. Gustong ipaliwanag ni Richard ang kanyang sarili, ngunit hindi niya alam kung paano. Hindi ka marunong mag-martial arts. Sinasabi mo sa akin na, sa loob lamang ng 2 o 3 buwan, nagawa mong makarating sa tuktok na innate state noong una pa lang ay hindi mo pa alam ang isang Y martial arts. Sa tingin mo ba napakadali nating lokohin? Nagsimulang tumawa si Gilbert. Ang mga batang henyo tulad nina Harvey at Anson ay nagpractice ng kanilang mga diskarte sa pamilya mula pa noong sila ay bata pa. Nagsanay sila ng higit sa 20 taon, at hindi sila kapani-paniwalang talino. Iyon lang ang tanging paraan na nakarating sila sa tuktok na innate state. Gaano man katalino si Richard, walang paraan na maabot niya ang antas na iyon sa loob lamang ng 2 o 3 buwan. Ito ay hindi makatotohanan sa lahat. Siyempre, hindi niya alam na si Richard ay hindi gumagamit ng martial arts, sa halip ay ang sage arts. Nobela. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo, nagsasabi ako ng totoo. Parang naiiyak si Richard. Bigla niyang gustong ibunyag ang kanyang mana at ang katotohanang gumamit siya ng sage arts. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng Loika na hindi niya ito magagawa. Kung alam ng iba na siya ay may kaalaman sa sage arts at mas mahalagang kaalaman, gagawin nila ang lahat para makuha ito. Pagkatapos, baka mamatay siya nang hindi alam ang dahilan. Sa kanyang kakarampot na kakayahan, napakalayo pa rin niya sa mas lumang henerasyon ng maraming malalaking pamilya. Wala pa siyang kakayahan para protektahan ang sarili niya. Kung ibinunyag niya ang kanyang nakikita sikreto, mamamatay siya. Iris, siguradong nakikita mo na ang totoong mukha niya ngayon. Noon, nagplano siya na kidnapin ka at gumanap ng palabas kung saan. Baka naman pati ang yaman ng pamilya namin ay inaagaw niya pa. Ang kanyang mga intensyon ay masama, at ang kanyang mga pamamaraan ay kasuklam-suklam. Huwag mahulog sa kanyang mga panlilinlang. Sabi ni Gilbert, pilit na nilagyan ng kasuklam-suklam na label si Richard. Richard, totoo ba ang sinasabi ng tatay ko? Hinabol mo lang ba ako para sa kayamanan ng pamilya ko? Sinusubukan mo lang bang mapalapit sa Youngs? Namutla ang mukha ni Iris, palaging may magandang karakter si Richard. Base sa nalaman niya tungkol kay Richard, hindi dapat pinupuntirya ni Richard. Gayunpaman, hindi may kakaila ang katotohanang nagkunwari si Richard na gustong mamatay kasama ng mga tulisan sa kabila ng pagiging sanay. Din. Kung walang pinaplano si Richard, bakit kailangan pa niyang ilagay sa show na iyon? Kabanata 436.
Sapat na ang lahat ng iyon para patunayan na may problema si Richard. Iris, hindi. Sincere ang feelings ko sa'yo. I can swear that I never had any greedy intentions towards our family's power, and never wanted to use the youngs. Sincere na sabi ni Richard. Ganoon ba? Saka bakit hindi mo nahuli ang mga kidnapper noong iniligtas mo ako? Bakit mo sila pinatay para patahimikan sila? Tanong ni Iris na napakagatlabi. Gulong-gulo ang puso niya, at hindi niya alam kung dapat ba siyang magtiwala. Richard. Kanina ko lang sinabi. Hindi pa ako marunong martial arts noon. Ang katotohanan na nakaligtas ako ay isa ng himala. Paano ako magkakaroon ng mga kasanayan upang makuha ang mga ito? Mapait na sabi ni Richard. Sige, sabihin na nating naniniwala na hindi ka pa marunong martial arts noon. Paano biglang umunlad ang iyong mga kasanayan sa loob lamang ng 2 o 3 buwan? Bigla, ang iyong mga kakayahan ay naging napakahusay din. Ito ay ganap na naiiba mula sa kung ano ang iyong nakilala. Pwede mo bang ipaliwanag ang nangyari? Tanong ni Iris na may maalab na tingin sa kanya. Mata. Ako, hindi ko kaya. Huminto doon si Richard. Kung si Iris lang, baka nasabi niya kay Iris ang tungkol sa sage arts niya at kung ano ang nakuha niya. Gayunpaman, parehong naroon sina Elder Young at Gilbert, at tumingin sila sa kanya na parang isang kaaway. Kahit ibunyag niya ang kanyang mga sekreto, baka hindi siya maniwala ng dalawa. Ang masama pa, kung kumakalat ang balita, kamatayan ang naghihintay sa kanya. Siya ay nasa isang kakila-kilabot na sitwasyon. Hindi mo masabi. Richard, binigyan na kita ng pagkakataon. Since you're not willing to explain, then don't blame. Ako. Malamig ang ekspresyon ni Iris. Iris, nahihirapan ako. Huwag mo akong pilitin, okay? Yung feelings ko sa'yo totoo. Wala naman akong masamang intensyon sa likod niyan. Please, maniwala ka sa akin. Sincere na sabi ni Richard. Paano ako maniniwala sa iyo kung ayaw mong sabihin? Hindi ka pani-paniwalang nadismaya si Iris. Hindi niya alam kung anong mga paghihirap ang naranasan ni Richard, ngunit alam niyang may kasalanan si Richard kung pinipigilan niya ang G. Impormasyon. Iris, itigil mo na ang pakikinig sa kalokohan niya. Walang magandang intensyon ang brat na ito. Ginamit ka lang niya this whole time. Kailangan mong iwan high-M ngayon din. Putulin ang lahat ng kaugnayan sa kanya. Malamig na sabi ni Gilbert. Labis na nalungkot si Iris. Palagi niyang nilalabanan ang kanyang ama, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito pinabulaanan. Iyon ay dahil alam niyang lohikal ang sinasabi ng kanyang ama. Maaaring ginagamit siya ni Richard sa buong panahon, ginagamit ang kanyang damdamin. Walang babae ang makakayanan ng pagsisinungaling ng ganoon, at siya ay walang pagbubukod. Biglang naramdaman niyang nanlamig ang puso niya. Ang kanyang pagkabigo kay Richard ay nasa tuktok nito. Richard, break na tayo. Mula ngayon, maghiwalay na tayo ng landas. I wish you well. Malamig na sabi ni Iris, pero siya. Kahit manloloko si Richard, nabuo pa rin ang nararamdaman niya para kay Richard. Halata kung gaano siya masasaktan. Maghiwalay. Natigilan si Richard sa pwesto, pakiramdam niya ay tinamaan siya ng kidlat. Nobela. Hindi. Iris, makinig ka sa akin. Ako talaga, nang bumalik si Richard sa realidad, galit na galit siya. Inabot niya ang kamay para hawakan ang pulso ni Iris. Magwala. Malamig na sigaw ni Gilbert. Kasabay ng isang alon, isang surge of true energy ang sumulpot sa dibdib ni Richard. Late Supreme Master. Naramdaman ang totoong lakas ni Gilbert, natarante si Richard at nagmamadaling umatras. Gayunpaman, ang kanyang mga kasanayan ay malayo sa likod ni Gilbert. Kahit paano niya ito iwasan, hindi ito makakaligtas sa pagiging. Kabanata 437. Lumuwas si Richard ng isang subo ng dugo habang pinalipad siya. Napahampas siya sa lupa, at nagkalat ang mga bote ng energy nurturing pills sa kamay niya kung saan-saan. Tatay, ikaw. Kumirot ang puso ni Iris nang makitang dumura si Richard ng dugo sa hampas ni Gilbert.
Saglit na halos hindi niya mapigilan ang sarili na sumugod para tingnan ang mga sugat ni Richard. Gayunpaman, naalala niyang sinungaling lamang si Richard na ginamit siya. Sa huli, ibinalik niya ang sakit sa kanyang puso, hindi pinansin si Richard. Nakaramdam si Richard ng lamig sa kanyang puso. Maayos na niyang tanggapin ang suntok ni Gilbert ng ganoon, ngunit ang pagwawalang bahala ni Iris ay nasaktan siya. Higit pa. Richard, dahil nailigtas mo ang tatay ko noon, kawan kita. Gayunpaman, kung sakaling magalit ka kay Iris sa hinaharap, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapakita sa iyo ng anumang awa. Malamig na babala ni Gilbert. Casual strike niya kanina. Kung seryoso siya, baldado na si Richard kung hindi patay. Ubu. Kaya naaalala mo pa na nailigtas ko si Elder Young noon. Mr. Young, Elder Young, lagi akong tapat sa mga Young. Hindi ko kailanman naisip na saktan ang pamilya mo noon, at wala akong ginawang masama sa pamilya mo. Para sa iyo, naghanda pa ako ng 400 muna. Grade Energy Nurturing Pills. Wala akong pinaghirapan. Ganyan ba ang pakikitungo mo sa akin? Ngumiti si Richard ng masama. Nobela. Huwag kang magpakatanga. Alam mo ang ginawa mo. Malamig na sabi ni Gilbert. Dahil lang sa ilang haka-haka na walang ebidensya, napagpasyahan mo na akong may pukana sa pagkidnap kay Iris. Anong biro? Galit na sabi ni Richard. Halatang halata ang mararamdaman niya kapag napagbintangan siya sa isang bagay na hindi niya ginawang ganoon. Bale kung may ebidensya ako. Sa huli, hindi malinis ang iyong intensyon. Ginawa mo ito sa sarili mo. Madilim ang ekspresyon ni Gilbert. Ang buong bagay na ito ay batay lamang sa kanyang mga haka-haka. Wala siyang ebidensya, ngunit matatag pa rin ang kanyang saloobin. Alam na alam ni Richard na sigurado na si Gilbert na nasa likod siya ng kidnapping. Nothing ng Richard said would be useful. Iris, makikipaghiwalay ka na sa akin. Naiintindihan ko kung hindi ka maniniwala, pero kahit ikaw. Tumingin si Richard kay Iris, umaasa pa rin. Richard, may kahulugan pa bang sabihin ang lahat ng iyan ngayon, kapag nasa yugto na ito? Kinagat siya ni Iris. At sinabi. Hindi man niya ito sinagot ng malinaw, halatang wala siyang tiwala kay Richard. Kung tutuusin, binigyan niya ng pagkakataon si Richard na magpaliwanag. Kung walang kasalanan si Richard, bakit ayaw niyang magpaliwanag? Siyempre meron. Iris, isipin mo na lang. Simula nang pumasok ako sa kumpanya, lahat kayo ay nagtatrabaho na ako. Baka, kailan pa ako nagplano ng kahit ano? Maaaring hindi ako kilala ni Elder Young at ng iyong ama, B. Ako. Naramdaman ni Iris na medyo lumakas ang tibok ng puso niya. Hindi niya maiwasang isipin kung gaano kalaki ang nagawa ni Richard para sa kumpanya, W. Kabanata 438. Si Richard ay hindi kapani-paniwalang propesyonal. Mukhang wala siyang ibang intensyon. Gayunpaman, bigla niyang naisip ang sinabi ni Ashwin sa kanya. Nang makuha ni Richard ang kooperasyon ng Shears, sinabi ni Ashwin na si Richard ay maaaring hindi kapani-paniwalang ambisyosa, at maaaring nakikipagtulungan sa Shears upang kunin ang kumpanya. Ang pag-aalalang iyon ay naaayon sa pag-aalala ng kanyang ama at lolo. Hindi lang iyon. Sa huling pagkakataon, binaril pa siya ni Cynthia ng mapanghamong tingin nang nasa tirahan sila ni Xander na parabang isang kaaway. Ang lahat ay sapat na upang patunayan na si Richard ay hindi kasing simple ng tila. Bigla siyang naapektuhan sa sinabi ni Ashwin kanina, at lalo siyang naghinala kay Richard. Richard, nagpapasalamat ako sa lahat ng nagawa mo para sa kumpanya, pero hindi ibig sabihin na wala kang makasariling intensyon. Sa huli, kung hindi mo ako mabigyan ng makatwirang paliwanag, maghiwalay na lang tayo. Malamig na sabi ni Iris. Magaling. Napangiti si Richard sa pagkadismaya, at nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi niya akalain na, pagkatapos na tretuhin si Iris ng buong katapatan, sa wakas ay makikipaghiwalay siya. Kasama siya. Nasaktan siya. Para sa kanya, si Iris ang pinakamahalagang tao sa kanyang puso. Hanggat naniniwala si Iris sa kanya,
hindi siya matatakot, gaano man kahirap at alitan ang kailangan niyang harapin. Sa kabilang banda, ang kawalan ng tiwala ni Iris ay ang pinakamalaking dagok na maaari niyang pagdusahan. Elder Young, hindi mo ba sinasabi na nilapitan ko si Iris para magamit ko siya at hahabulin ko ang kayamanan para sa mga kabataan? I'll swear right now. Darating ang araw na aabutan ko ang Youngs gamit ang aking kapangyarihan. Huhugasan ko ang kahihiyang ito sa aking mga pagsisikap. Gusto kong masaksihan ninyong lahat. Kung gusto ko ng kapangyarihan at kayamanan, aasa ako sa sarili kong mga kamay para makuha sila. Hindi ko gagamitin ang girlfriend ko. Tingnan natin kung ano ang sasabihin mo. Malamig na sabi ni Richard. Alam niya na puro siya sinisiraan dahil isa siyang ulilang walang kapangyarihan na minamaliit ng lahat. Hanggat naging malakas siya, mapapatunayan niya ang kanyang pagiging inosente. Higaitan ang mga kabataan. Ulila ka lang. Anong biro? Kahit na marami kang potensyal sa martial arts, na maabot ang pinakamataas na innate state sa murang edad, napakalayo mo pa rin sa isang tunay na eksperto. Ang maabot ang taas ng ating pamilya ay isang pipe dream. Tumawa si Gilbert. Ang mga kabataan ay nangangailangan ng ilang henerasyon upang maabot kung nasaan sila. Si Richard ay ulila lamang at walang tumulong sa kanya. Kahit na ginamit niya ang kanyang buong buhay, hindi niya maabot ang taas ng mga kabataan. Pabayaan na lang lampasan ito. Hindi lang ito panaginip. Maghintay lang at tingnan. Nobela. Tumingin si Richard kay Iris na may komplikadong ekspresyon bago siya tumalikod at naghanda na umalis. Maghintay. Pinigilan ni Gilbert si Richard at malamig na sinabi, Richard, simula ngayon, wala ka nang gagawin kay Iris. Gusto kong umalis ka kaagad sa bahay niya, at iwan si Elegante. Dad, hindi inaasahan ni Iris na magiging ganito kawalang awa ang kanyang ama. Naiintindihan ko. Wala naman akong kahit ano sa Villa at kumpanya. Hindi na ako babalik. Kabanata 439. Sumakit ang puso ni Richard. Kahit na siya ay malungkot sa sandaling ito, hindi niya maihayag ang kanyang kahinaan sa harap nila. Kailangan niyang panatilihin ang kanyang dignidad bilang isang tao. Inayos niya ang likod at umalis ng hindi lumingon. Sa pagtingin kay Richard na umalis ng desidido, ang puso ni Iris ay gulong-gulo. Pakiramdam niya ay nawala sa kanya ang pinakamahalagang bagay. Kanya. Tay, wala akong pakialam kung may masamang intensyon si Richard o wala. Marami pa siyang binigay sa kumpanya. Siya ay nagtatrabaho ng husto para sa amin. Wala akong masasabing pinaalis mo siya, pero bakit mo siya pinaalis sa Elegante? Malungkot na sabi ni Iris. Kahit na galit siya sa dapat na panlilinlang ni Richard, suporta alang niya ang mga kontribusyon ni Richard sa kumpanya, at hindi kailanman nagplano na paalisin si Richard. Iris, kailangan mong ganap na putulin ang anumang ugnayan. Ang usapin ay umunlad na sa antas na ito. You need to see him off para hindi ka na niya mahirapan pa. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Sabi ni Gilbert. Nobela. Pero, medyo nag-aatubili pa si Iris. Walang pero. Naawa na ako sa kanya simula nung nailigtas niya ang lolo mo dati. Kung hindi siya makakalabas ng ligtas sa aming bahay para lamang sa planong pagkidnap sa iyo. Malamig na sabi ni Gilbert. Iris, tama ang tatay mo. Mas mabuting bitawan ang lahat ng ito ng sabay-sabay kaysa magdusa ng mahabang panahon. Tapusin na natin ang mga bagay dito. Mahinahong sabi ni Elder Young. Naiintindihan ko. Lolo, Dad, kung wala nang iba, babalik ako sa kumpanya. Namumula ang mukha ni Iris. Pinilit niyang tiisin ang sakit sa kanyang puso nang umalis siya ng walang gana. Nang wala na si Iris, biglang naisip ni Elder Young ang energy-nurturing pills. Seryosong sabi niya, Gilbert, ayos na ang usapan ni Richard. Susunod, kailangan mong tingnan ang taong gumagawa ng mga table tasks para sa shears. Ano man ang mangyari, kailangan nating dalhin siya sa ating tabi. Oo, naiintindihan ko. Ipapatinggan ko sa mga tauhan natin ngayon, tumanggaw si Gilbert at umalis.
Matapos iwanan ang mga kabataan, tumingin si Richard sa madilim na kalangitan, at ang kanyang puso ay nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang bigat. Hindi niya alam kung saan pupunta. Siya ay isang ulila na walang tahanan. Itinuring na niya ang villa ni Iris bilang sariling tahanan. Gayunpaman, hindi na siya nakabalik doon. Kaya naman, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Matapos ang mahabang katahimikan, huminto si Richard ng taxi at dumiretso sa Blue Moon Bar. Sa bar, Mr. Wolf, bakit ka nandito? Laking gulat ni Mason nang makita si Richard doon. Binigyan lang siya ni Richard ng energy nurturing pills noong hapon kaya hindi niya inaasahan na babalik si Richard. Mason, samahan mo akong uminom, sabi ni Richard na napabuntong hininga, dumiretso sa upuan. Oh, okay, natigilan si Mason. May naramdaman siyang kakaiba sa ekspresyon ni Richard. Pagkatapos noon, ginawa niya. Mr. Wolf, narito. Ibinuhos ni Mason kay Richard ang isang baso ng whiskey. Hindi umimik si Richard habang inubos niya ang whiskey sa isang lagok. Mr. Wolf, anong nangyari sa iyo? Kabanata 440. Napatulala si Mason. Wala lang. Pakiramdam ni Richard ay hindi niya makausap ang isang matandang tulad ni Mason tungkol sa kanyang relasyon. Binuhusan niya ng alak ang sarili niya at ininom muli ang lahat. Mr. Wolf, medyo malakas ang whiskey na ito. Napakadali mong malasing kung ganito ka uminom, payo ni Mason kay Dee. Masasabi niyang may iniisip si Richard. Kaya lang wala siyang magagawa kung gagawin ni Leo Ann. Ayokong banggitin. Kung lasing ako, lasing ako. Malulutas nito ang aking kalungkutan. Hindi ba maganda iyon? Ngumiti ng mapait si Richard. Nagpatuloy sa pag-inom. Mabagal ang pag-inom. Whatever, sasamahan kita. Walang magawa si Mason habang itinataas ang baso para uminom kasama si Loan. Singsing na singsing. Biglang nagring ang phone ni Richard. Ang sama talaga ng mood ni Richard. Hindi niya alam kung sino ang tumawag at wala sa mood na sumagot. Mr. Wolf, ang iyong telepono ay nagri-ring, sabi ni Mason. Ayos lang, wag mo pansinin. Kinawayan ito ni Richard. Gayunpaman, hindi sila sumuko at tinawag siya ng 3 sunod-sunod na beses. Hindi na kinaya ni Richard. Kinuha niya ang phone niya at sinabing si Cynthia iyon. Hello, Cynthia. May kailangan ka ba sa akin? Walang lakas na sabi ni Richard. Uminom lang siya ng ilang baso kaya naabutan siya ng alak. Richard, bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Galit na galit si Cynthia at gustong sugurin si Richard nang mapagtantong may mali kay Leo Ann. Tono. Richard, anong nangyari? Bakit ka naglalambing? Wala lang, umiinom lang ako ngayon sa bar, sabi ni Richard. Aling bar? Naramdaman ni Cynthia na parang may mali kay Richard. Nasa Blue Moon Bar ako, sagot ni Richard. Oh, hintayin mo ako dyan. Mayroon akong sasabihin sa iyo. Hahapinin kita. Binaba ni Cynthia ang tawag pagkatapos niyang sabihin iyon. Inihagis ni Richard ang kanyang telepono sa mesa pagkatapos noon. Mason, halika, ituloy natin ang pag-inom, sabi ni Richard, at nagpatuloy ang dalawa. Pagkaraan ng hindi malamang tagal, nakaubos silang dalawa ng 4 na bote ng whiskey at isang malaking tumpok ng bubuyog. Ang mga walang laman na bote ay kung saan-saan sa sahig, mukhang gulo. Napangasawa ni Richard si Marilyn noon, ngunit naramdaman lang niya ang responsibilidad para sa kanya. Wala silang dalawa ha. Gayunpaman, iba si Iris. Iyon isang beses na nadurog ang puso niya. Hindi kapani-paniwalang masama ang pakiramdam nito. Mas masahol pa sa pinalayas ni Marilyn. Damaloy ang alak, ngunit lumala ang kanyang kalungkutan. Gusto ni Richard na gamitin ang alak para mamanhid ang sakit sa kanyang puso, ngunit, sa dami ng iniinom niya, mas lumalala ang kanyang nararamdaman. Nobela. Bakit? Iris, totoo ang nararamdaman ko sa'yo. Bakit ayaw mong maniwala sa akin? Si Richard ay mukhang hindi kapani-paniwalang nasisiraan ng loob. Itinaas niya ang isang baso at nilingan ang alak. Ang mapait na luha ay nagsimulang F.
Kabanata 441. Kahit na siya ay medyo magaling uminom, ang kanyang mukha ay lubos na namumula pagkatapos ng tuloy-tuloy na pag-inom. Ang kanyang mga mata ay tila namumula sa kalasinggan. Gayunpaman, nagpapasalamat si Mason na natanto na ang sitwasyon ay hindi maganda, at pinapalitan ng kanyang mga nasasakupan ng whiskey para sa beer, na hindi gaanong malakas. Kung hindi, lasing na sana ako ni Richard sa Crick. Sa pagkakataong iyon ay bumukas ang pinto ng silid. Andan na din si Cynthia. Miss Shear, nandito ka na pala. Nakahinga ng maluwag si Mason. Alam niyang tinawagan ni Cynthia si Richard kanina, at alam niyang malapit si Richard sa Shears. Kaya naman, nagmamadali siyang lumapit kay Cynthia. Nilibot ng mga mata ni Cynthia ang lahat at nakita ang gulo ng silid. Nakita niya si Richard na nakadapa rin sa mesa. Nagtataka niyang sinabi, Mason, anong nangyari? Anong meron kay Richard? Hindi ko alam ang specifics, pero alam ko na parang hindi maganda ang mood ni Mr. Wolf. Kinaladkad niya ako para uminom kasama niya nang makarating siya rito, at hindi siya tumitigil sa pag-inom. May mapait na ngiti si Mason habang ipinapaliwanag niya ang lahat. Sige, naiintindihan ko. Dapat mong harapin ang iyong mga bagay sa ngayon. Ipaubaya sa akin si Richard, hindi ko siya hahayaang magpatuloy sa pag-inom. Bakas sa mukha ni Cynthia ang hindi siguradong ekspresyon. Hindi niya maisip kung ano ang nangyari kay Richard sa ginawa niya. Mawalan ng kontrol ng ganyan. Oo, sige, pag-amin ni Mason bago niya pinalabas ang lahat ng kanyang mga subordinate sa silid. Bago siya umalis, hindi niya nakalimutang isara ang pinto sa likod niya para walang makaistorbo kay Richard. Ilang saglit lang ay naiwan na ang silid kasama sina Richard at Cynthia. Lumapit si Cynthia kay Richard at marahang tinapik si Richard, Richard, gumising ka. Anong nangyari sa'yo? Iris, huwag mo akong iwan. Bulong ni Richard sa kanyang kalasinggan. Pagkatapos noon, inabot niya at hinawakan ang malambot na kamay ni Cynthia. Nobela. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Cynthia, at bigla siyang naging kalmado. Iris. Nang marinig ang ungol ni Richard, may napagtanto si Cynthia. Ang estado ni Richard sa sandaling iyon ay malamang na may kaugnayan kay Iris. Cynthia, ikaw pala. Bakit ka nandito? Sa wakas ay natauhan na ito ni Richard nang tumangala siya kay Cynthia gamit ang mga mata nitong lasing. Teka Cynthia, kailan ka naghiwalay sa dalawa? Hindi, 3 lang. Wala sa mood si Cynthia na pakialaman ang lasing na ungol ni Richard. She said with concern, Richard, ano? Nangyari sa pagitan niyo ni Iris? Nag-away ba kayong dalawa? Mapait na sabi ni Richard, hindi lang kami nag-away, naghiwalay kami. Ano? Naghiwalay kayo? Nagulat si Cynthia. Kahit na nahulaan na niya ang estado ni Richard ay may kaugnayan kay Iris, hindi niya inaasahan. Hindi iyon ang mahalagang bahagi. Ang mahalagang bahagi ay ang matagal niyang kinikimkim na damdamin para kay Richard. Dahil gusto ni Richard si Iris noon, ayaw niyang maging third party. Kaya, pinilit niyang ibaon ang kanyang nararamdaman. Pero, simula nang maghiwalay sina Richard at Iris, hindi ba iyon kailangan na magkaroon siya ng pagkakataon? Ang galing! Tuwang-tuwa si Cynthia. Maliwanag ang ngiti sa kanyang mukha. Malaki. Kabanata 442. Natigilan si Richard habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Cynthia. Dahil na rin siguro sa kalasinggan niya ay medyo mabagal ang reaksyon niya. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Cynthia. Hindi iyon ang ibig kong sabihin, namula si Cynthia, na pagtantong hindi nararapat ang sinabi niya. Mabilis niyang iniba ang topic, Richard, okay lang kayong dalawa. Bakit bigla kayong naghiwalay? Ganito, bumantong hininga si Richard. Siya ay hindi kapani-paniwalang bigo sa sandaling iyon at kailangan niya ng kausap. Kaya, sinabi niya kay Cynthia ang lahat ng nangyari. Sobra naman ang mag-ama. Tinulungan mo ang kanilang pamilya sa panapanahon, ngunit sa huli ay binayaran kanila ng ganito. Kasuklam-suklam. Iris says something else also.
Kahit na nakikita ko na ang iyong moral na karakter ay palaging napakatuwid. Walang paraan na ikaw ay isang taong makulimlim at kasuklam-suklam. Gayunpaman, bilang iyong kasintahan, hindi lamang siya nagtiwala sa iyo, pinaghihinalaan ka pa niyang pinagnanasan ang kanilang pera. Ano okay? Galit na sabi ni Cynthia, na ipinahayag ang kawalan ng katarungan ng lahat ng ito. Hindi ko rin maintindihan kung bakit masyadong hindi ako pinagkakatiwalaan ni Iris. Nasaktan si Richard. Kung ikukumpara sa kung gaano siya sinisiraan ni na Gilbert at Elder Young, mas nasaktan siya sa kawalan ng tiwala ni Iris. Richard, huwag kang malungkot. Sa sobrang galing mo, maraming babae ang nagkakagusto sa'yo. Iris might not reassure you, but that's her loss. Hindi ka dapat malungkot ng husto, pag-aalo ni Cynthia. Maraming babae ang nagkakagusto sa akin. Nagdududa ako. Hindi ako kasing ganda ng sinasabi mo. Natigilan si Richard, pakiramdam niya ay naguguluhan ito. Siya ay isang ulila, at pinagtatawanan at pinagmamasdan mula pa noong siya ay bata pa. Noon, ang mga babae ay iniiwasan siya saan man siya magpunta. Paanong may magkagusto sa kanya? Paanong wala? Tulad ko, gusto kita ng sobra. Mula nang muntik ka nang mawala ng buhay para iligtas ako pagkatapos kong kumain ng napakaraming energy-nurturing pills, nalaman ko na kahit papaano nahulog ako sa iyo, nang gigigil ni Cynthia ang kanyang mga ngipin habang inilalabas niya ang kanyang nararamdaman. Ano? Gusto mo ba ako? Nagulat si Richard. Pakiramdam niya ay binuhusan siya ng isang balde ng malamig na tubig nang agad niyang hinihigop-yupi. After that, parang may naintindihan lang siya habang pilit na ngumiti. Cynthia, I know you're just consoling me. Hindi ka dapat nagbibiro ng ganyan, hindi nakakatawa. Hindi ako nagbibiro. Nagsasabi ako ng totoo. Si Cynthia ang nagdesisyon. Bigla siyang sumugod sa harapan ni Richard at naglakas loob na halikan ito sa labi. Siya ay palaging isang prangka na tao at naglakas loob na ipahayag ang kanyang sarili. Ito ay isang pagkakataon para sa kanya upang mapatunayan ang kanyang nararamdaman para kay Richard sa kanyang mga aksyon. Nanlaki ang mga mata ni Richard nang maramdaman ang init sa kanyang labi. Nang mapagtanto niya kung ano ang nangyayari, siya ay agad na tumalon, ganap na nahimasmasan. Cynthia, ikaw, hindi makapaniwalang tumingin si Richard kay Cynthia. Tuluyan na siyang natulala. Richard, sigurado akong alam mong hindi ako nagsisinungaling sa iyo ngayon. Gusto kita. Hanggat payag ka, kaya kung maging G. Paano ako? Sabi ni Richard. He always treated Cynthia as a good friend, and never saw Cynthia in that light. Ang biglaang pag-amin ni Cynthia ay nahuli sa kanya ng tuluyan. Kabanata 443. Bigla, hindi niya alam ang gagawin. Bakit hindi? Isa ako sa 4 na magagaling na dilag ng Springfield City, katulad ni Iris. Kahit na nauna siya sa akin, hindi ako nagpapatalo sa kanya in either looks or background. Kung kaya mo siyang tanggapin, bakit hindi mo ako tatanggapin? Hindi inaasahan ni Cynthia na tatanggihan siya ni Richard ng ganoon kedsaedido. Namutla siya, at namuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Sa kanyang itsura at sa kanyang pamilya, maraming kabataang tagapagmana at mahuhusay na lalaki ang gustong ligawan siya. Lahat sila ay nangangarap na makasama siya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nagkaroon siya ng lakas ng loob na tumapat sa isang lalaki sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ngunit siya ay tinanggihan. Halata naman ang mararamdaman niya. Nobela. Nakaramdam si Richard ng matinding kaguluhan sa kanyang puso at hindi mapakali. Si Cynthia ang pangalawa sa 4 na magagaling na dilag sa Springfield City. Siya ay hindi kapani-paniwalang maganda. Kahit sinong lalaki ay mag-alaw sa kanya. Siya ay isang normal na tao at natural na walang pagbubukod. Kaya lang palagi niyang tinitingnan si Cynthia bilang isang kaibigan, at hindi kailanman humawak ng anumang hindi nagagawa na though hats. Sa kanya. Isa pa, ang babaeng minahal niya ay si Iris. Kinuha niya ang halos buong puso niya. Maghiwalay man silang dalawa, hindi niya makakalimutan si Iris ng ganoon kabilis.
Kaya naman hindi niya matanggap si Cynthia. Richard, dapat alam na alam mo ito. Tapos na sa pagitan niyo ni Iris. Hindi mo mapipilit ang mga bagay kapag ito ay nauukol sa damdamin. Sobrang hindi ka nagtitiwala ni Iris dahil hindi ka niya mahal. Walang dahilan para pilitin mo. Higit pa rito, ang nakaraan ay nakaraan na. Pakiramdam ko ay dapat kang sumubok ng bago, at magsisimula ng bagong buhay. Sabi ni Cynthia na hindi sumusuko habang sinusubukang tanggapin ni Richard ang kanyang sarili. Naiintindihan ko naman, kakahiwalay ko lang ni Iris. Hindi ko pa rin siya makakalimutan, mapait na sabi ni Richard. Alam niyang tama si Cynthia. Ang paghihiwalay niya kay Iris ay isang bagay na hindi na mababago. Maliban na lang kung malalagpasan niya ang mga kabataan at mapatunayang inosente siya, hindi niya maibabalik si Iris. Gayunpaman, napakadali bang lampasan ang mga Young. Kahit na nagsimulang magpakita si Cynthia ayon ng ilang malinaw na resulta, ang tunay na pag-akyat sa taas ng Youngs ay aabutin ng hindi bababa sa 1 o 2 taon, kung hindi pa. Baka kasal na si Iris noon. Isa pa, masakit sa kanya ang kawalan ng tiwala ni Iris sa kanya. Hindi niya alam kung dapat niyang subukan ang lahat para mabawi si Iris o kung dapat niyang pakinggan si Cynthia, kalimutan si Iris and S. Ayos lang, kaya kung maghintay. Maghihintay ako hanggang sa makalimutan mo siya. Napangiti si Cynthia. Kahit tanggap na ni Richard ang nararamdaman niya, hindi na niya ito tinanggap. Pinasaya siya nito. Naniniwala na siya kaya niyang palitan si Iris sa puso ni Richard basta magtiyaga siya. Kung gayon, ikaw ang bahala. Napabuntong hininga si Richard, tumigil doon. Matapos ang ginawa ni Cynthia, nakita niyang mas gumanda ang kanyang kalooban. Sa sandaling iyon, kailangan niyang mabilis na lumayo sa mga anino ng dalamhati. Kung hindi, baka mahuli siya. Ito. Kabanata 444. Siya naman at si Iris, pag-uusapan niya ito pagkatapos niyang linisin ang pangalan niya. Masyado pang maaga para isipin niya iyon. Tama iyan. Saan ka nakatira ngayon, Richard? Masyadong marami ang nainom mo this time. Hindi ka man lang makalakad ng diretsyo. Pauwiin na kita. Nag-aalalang tanong ni Cynthia. Ako, wala akong matuluyan Sa sandaling ito. Papuntahin mo na lang ako sa malapit na hotel, awkward smile ang pinakawalan ni Richard. Mananatili siya sa isang hotel ng isang gabi bago siya bumili ng bahay kinabukasan. Bakit sa hotel ka magstay? Manatili ka na lang sa bahay ko ng ilang araw. Ngumiti si Cynthia at hinawakan ang braso ni Richard. She acted very intimately na parang girlfriend na siya ni Richard. Nanigas ang buong katawan ni Richard sa malambot na pakiramdam na namumumula sa kanyang braso. Medyo na out of place siya. Gayunpaman, bago pa niya ito maitanggi, kinaladkad siya ni Cynthia palabas ng bar. Sa Sheer Mansion, parehong nagulat sina Benedict at Harvey nang makitang tinulungan ni Cynthia si Richard sa loob. Mukhang lasing pa si Richard. Cynthia, amoy alak si Richard. Anong nangyari sa kanya? Nako, may mga hindi kasiya siyang nangyari sa kanya, kaya hindi sinasadyang uminom siya ng sobra, simpleng paliwanag ni Cynthia, casual na sinisilap ito. Tapos ikaw at siya. May kakaiba sa mukha ni Benedict nang makita niya kung gaano kalapit ang pagkakahawak ni Cynthia sa braso ni Richard. Namula si Cynthia habang mabilis na umatras, lolo, walang matutuluyan si Richard sa moment. Gusto kong hayaan siyang manatili sa amin ng ilang araw. Masyadong madaming nainom si Richard. Pagkalabas ng bar ay mas napunta sa ulo niya ang alak. Ang kanyang ulo ay ganap na maulap. Gayunpaman, nang makita niya sina Harvey at Benedict, medyo natahimik siya. Elder Shear, pasensya na sa abala sa iyo. Ngumiti si Richard nang nahihiyang. Nagplano siyang magstay sa isang hotel for the night pero pinilit siya ni Cynthia. Alam niyang mabuti ang ibig sabihin ni Cynthia kaya tinanggap niya ito. Ayos lang, benefactor ka namin, kaya hindi ka outsider. Hindi mo kailangang maging magalang sa amin. Maaari mong makita ang lugar na ito bilang iyong sariling tahanan. Feel free to stay as long as you want,
Nakangiting sabi ni Benedict bago niya sinama ng makahulugang tingin ang apo. Maghahanda ako ng kwarto para kay Richard. Namula ang mukha ni Cynthia habang nagmamadaling hinayla si Richard. Matapos ayusin ang kwarto, si Cynthia ay malamaya na tinulungan si Richard na makaakyat sa kama. Palagi siyang pinaglilingkuran mula pa noong bata pa siya, at ito ang unang pagkakataon niyang tumulong sa sinumang ganoon. Gayunpaman, lubos niyang handang gawin ito para kay Richard at nakaramdam pa siya ng kasiyahang gawin ito. Lasing na si Richard. Mabilis siyang nakatulog sa pangangalaga ni Cynthia. Pagkatapos ng lahat ay tinawag na ni Benedict si Cynthia sa mismong labas ng kwarto ni Richard. May kailangan ka ba sa akin? Dumating si Cynthia sa main hall kasama si Benedict. Cynthia, anong nangyayari sa inyo ni Richard? Gusto mo ba siya? Napaisip si Benedict. Oo, simula nung niligtas niya ako that time, I found myself falling for him. Tumango si Cynthia na namumula. Kabanata 445. Sa kanyang prangka na personalidad, wala siyang nakitang dahilan para itago ang anuman sa kanyang lolo. Nagpasya siyang sabihin sa kanya ang buong katotohanan. So ayan na. Nahulaan man ito ni Benedict, medyo nagulat pa rin siya nang marinig mismo ng apo. Lolo, tututulan mo ba akong makasama si Richard? Tanong ni Cynthia na may halong pag-aalala. Alam niyang ulila si Richard na walang pamilya. Ang pinakapangunahing dahilan ng paghihiwalay ni Ian kay Iris ay dahil hindi magkatugma ang background ng kanilang pamilya. Ang Shears ay isa sa 4 na dakilang pamilya sa Springfield City tulad ng mga Young. Siya ay nag-aalala na ang kanyang lolo ay magkakaroon ng katulad na opinyon kay Richard. Ayaw niyang sumunod sa yapik ni Iris. Salungatin ito. Bakit ko ito tututulan? Na-curious si Benedict. Ulila na si Richard. Wala siyang magandang pamilya. Hindi ka ba matutuwa dyan? Sabi ni Cynthia nang nag-aalala. Hindi mahalaga ang background pagdating sa mga bayani. Napakahusay ni Richard, at nakatulong siya sa aming pamilya. Napakabuting tao din niya. I would be incredibly happy if you end up with him. Bakit ko ito tututulan? Ngumiti si Benedict. Ang mga Shears ang pinakahamak na pamilya sa 4 na dakilang pamilya. Si Benedict ay medyo walang malasakit sa kasabihan at kayamanan. May dala siyang ibang paraan ng pag-iisip kumpara sa ibang pamilya. Hindi man ganoon kakaya si Richard, hindi niya ito tututulan hanggat gusto niya ni Cynthia. Talaga, ikaw ang pinakamaganda. Tuwang-tuwa si Cynthia nang tumalon siya sa mga bisig ni Benedict. Nakahinga siya ng maluwag. Sa Dragon Bay Villas, nakita ni Luisa na masama ang pakiramdam ni Iris at nagtatakang nagtanong, Iris, anong nangyari sa iyo? Mukhang hindi ka masaya. Sinong nagpagalit sa'yo? Wala lang, medyo bad mood lang ako. Umiling si Iris, sobrang sama ng pakiramdam. Ang mga damdamin ay isang bagay sa isa't isa. Matagal niyang kasama si Richard, at totoo ang nararamdaman niya para kay Richard. Hindi lang si Richard ang nasaktan sa magkahiwalay na landas nilang dalawa. Siya ay nasisiraan ng loob pati Elle. Tumingin siya sa labas para bang nawala ang pinakamahalagang bagay sa kanyang puso. Pag-uwi niya, bakas si Richard sa lahat ng dako. Palagi niyang iniisip si Richard na nagpalala sa kanyang pakiramdam. Si Richard ba ang nagpagalit sa'yo? Mukhang may na-realize si Luisa. Itinaas niya ang kanyang kamao at sinabing, Iris, huwag kang mag-alala. Kapag dumating siya, hindi na kailangan, hindi na siya babalik, sabi ni Iris na may madilim na tingin sa kanyang mukha. Hindi na siya babalik. Bakit? Natigilan si Luisa. Medyo nalilito siya. Baka tumakas si Richard. Gayunpaman, pakiramdam niya ay walang paraan na maiiwasan sila ni Richard magpakailanman. Masasabi ni Iris kung gaano nalilito si Luisa, at malinaw na sinabi, nakalipat na siya. Hindi siya darating. Ano? Boyfriend mo siya diba? Bakit bigla siyang gumalaw ng walang dahilan? Nagulat si Luisa. Siya ang nagbigay ng pagkakataon kay Richard na tumapat kay Iris. Mas kilala niya ang iba nang makasama ni Richard si Iris. Hindi niya ito maintindihan.
Kakasimula pa lang nilang mag-date kaya dapat ay sobrang passionate. Kabanata 446. Mahirap paniwalaan iyon. Nobela. Break na tayong dalawa. Sabi ni Iris habang umaktong kalmado. Gayunpaman, nakaramdam siya ng kaunting pagkawala. Naghiwalay kayo. Bakit? Natigilan si Luisa. Pagkatapos noon, sa wakas ay may naintindihan siya. Hinampas niya ang kamay niya sa mesa at galit na sinabi, Iris, may ginawa ba siyang hindi mapapatawad? Sinaktan ka ba niya? Huwag kang mag-alala, hahanapin ko siya ngayon at bibigyan ka ng hustisya. Hindi ito tulad ng iniisip mo, sabi ni Iris. Kung gayon ano ang eksaktong nangyari? Nag-aalalang sabi ni Luisa. Hindi niya moari kung ano ang nangyari sa pagitan ni Iris. Kay Richard. Ayos lang, wala itong kinalaman sa iyo. You should stop trying to interfere, bumantong hininga si Iris at sinabi. Alam niyang magulo si Luisa. Siya ay nasa isang masamang mood. Ayaw niya. Luisa para idagdag ito. Hindi ko hahayaan na lang. Kung hindi mo sasabihin, tatawagan ko si Richard ngayon din. Gusto ko siyang tanungin kung anong nangyari. Sabi ni Luisa sabay kuha ng phone niya para tawagan si Richard. Luisa, mangyaring huwag gumawa ng anumang gulo. Pakiramdam ni Iris ay walang magawa. Hindi niya nakayanan ng palagi ang pagtatanong ni Luisa, kaya nasabi niya kay Luisa ang nangyari. Matapos pakinggan ang lahat, natigilan si Luisa. Iris, sinasabi mo na si Richard ang nag-ayos ng pagkidnap sa'yo that time. Nakipag-date lang siya sa'yo. Dahil gusto niya ang kayamanan ng pamilya. Hindi makapaniwalang tanong ni Luisa, iniisip kung mali ba ang narinig niya. Oo, dapat ganoon, tumanggo si Iris. Hindi, imposible yun. Hindi man ganoon katagal na kilala si Richard, alam na alam ko ang ugali niya. Siya ay isang mabuting tao. Walang paraan na siya ay kasing kasalanan gaya ng sinasabi mo. Matigas na sabi ni Luisa. Noong una, nagalit siya dahil akala niya nasaktan ni Richard si Iris, pero sa huli ay naunawaan niya na totoo nga si Richard. Biktima. Bakit hindi pwede? I remember that you kept on saying na may masama siyang intensyon nung una kayong magkita bigla kang nagbago ng isip. Napansin ito ni Iris na kakaiba. Noon iyon, ngayon na. Iris, isipin mo na lang. Ang tagal mo nang kasama ni Richard. Nagawa na ba niya? Sa pagsasabing iyon, huminto si Luisa bago niya idinagdag, nakita ko ang pababang tigre, si Mason ay lubos na gumagalang sa. Hindi nakaimik si Iris. Sa sinabi ni Luisa, bigla niyang napagtanto na maraming butas ang looika. Iris, maniwala ka lang. Si Richard ang maling sinisi. Seryosong sabi ni Luisa. Hindi, imposible. Binigyan ko siya ng pagkakataong magpaliwanag. Kung wala siyang kasalanan, bakit hindi niya ginawa? Iris. Sabi. Kabanata 447. Sa totoo lang, pakiramdam niya ay may kabuluhan ang sinabi ni Luisa. Gayunpaman, ang pagkakasala ni Richard at ang katotohanang pinatay niya ang sinumang saksi ay isang hindi may kakaila na katotohanan. Hanggat hindi nagpapaliwanag si Richard, hindi siya maniniwala kay Richard. Pagkatapos ng lahat, ito ay nag-aalala sa kapalaran ng buong pamilya. Hindi niya ito kayang paglaruan, hindi rin siya papayagan ng kanyang lolo at ng kanyang ama. Hindi ko alam kung bakit ayaw din niyang magpaliwanag. Baka mahirapan ang posisyon niya, mariing sabi ni Luisa. Hindi ko akalain na nasa mahirap siyang posisyon. Siya lang ang may kasalanan, at may iba pang plano. Malamig na sabi ni Iris. Iris, pwede bang huwag kang matigas ang ulo? Ang tagal mo na siyang kasama. Hindi mo ba masasabi kung mabuting tao siya o hindi? Bakit ka nakatutok sa isang bagay na napakaliit? Sabi ni Luisa. Hindi naman talaga totoo yun. Mahirap makilala ang isang tao. Paano kung nag-iinarte lang siya the all time? Sabi ni Iris. Pero, gustong ipagpatuloy ni Luisa, pero pinigilan siya ni Iris bago pa niya magawa. Sige, itigil mo na yan. Medyo pagod ako. Babalik na ako sa kwarto ko para magpahinga.
Wala sa mood si Iris na ituloy ang pagkain G. Tumayo na siya at bumalik sa kwarto niya. Sa kanyang silid, kahit na hindi sang-ayon si Iris kay Luisa, ang mga salita ni Luisa ay nagdulot pa rin ng ilang ripple sa kanyang puso. Humiga siya at humiga sa kama, nahihirapang makatulog. Kinaumagahan, agad na ipinatawag ni Iris sina Ariel at Ashwan sa opisina nang makarating siya sa opisina. Kumpanya. Ariel, simula ngayon, ikaw na ang bahala sa pakikipagtulungan ng kumpanya sa Wheat Group. Mr. Mercer, muli mong gagawin ang mga tungkulin sa produksyon at pagkuha ng hilaw na materyales, muling inayos ni Iris ang trabaho. Nagulat si Ariel, Miss Young, nagkakamali ka ba? Si Richard ang namamahala sa pakikipagtulungan sa Wheat Group pati na rin sa produksyon. Kung ibibigay mo ang kanyang mga responsibilidad sa amin ni Mr. Mercer, ano ang gagawin niya? Tama iyan. May iba ka pa bang responsibilidad para sa kanya? Nagulat din si Ashwan. Simula nang kinuha ni Richard ang produksyon sa kanya, sinubukan niyang bawiin ito. Gayunpaman, ang mga kakayahan ni Richard ay napakahusay. Nasa kanya rin ang tiwala ni Iris. Hindi nagtagumpay si Ashwan kahit anong mangyari. Ginawa niya. Gayunpaman, ibinalik ni Iris ang responsibilidad nang hindi siya kailangang gumawa ng anuman. Nobela. Iniisip ni Ashwan kung nanaginip ba siya. Hindi, nag-resign na si Richard. Payak na sabi ni Iris. Ano? Nag-resign si Richard. Nagulat si Ariel. Puno ng hindi makapaniwala ang mukha niya. Talaga. Ang galing. Si Ashwan ay hindi kapanipaniwalang masaya, ganap na naiiba kay Ariel. Gayunpaman, nang makita niya ang malungkot na ekspresyon ni na Ariel at Iris, agad niyang napagtanto na hindi nararapat ang kanyang kinikilos. Mabilis niyang sinabi, "Nako, ang ibig kong sabihin, sobrang nanghihinayang." Wala sa mood si Ariel na pakialaman ang kinikilos ni Ashwan. Hindi niya maiwasang magtanong, "Miss Yoon, magkano?" Di. Nag-resign siya dahil ginawa niya. Walang dahilan. Kinaweyan ito ni Iris dahil sa frustration, ayaw din niyang magpaliwanag. Ikalat ang pagmamahal. Kabanata 448. Di ba boyfriend mo siya? Sa kanyang mga kakayahan, dapat ay nananatili siya sa kumpanya upang tulungan ka. Bakit siya umalis? Matigas na tanong ni Ariel. Kung sino pa man iyon, hindi na niya ito inabala. Gayunpaman, iba si Richard. Nagsimula siyang magkagusto kay Richard sa isang punto. Boyfriend man ni Iris si Richard ay hindi pa rin niya napigil ang magtanong tungkol kay Richard, na gustong malaman kung ano ang nangyari. Nakipaghiwalay na ako sa kanya. Malamig na sabi ni Iris. Naghiwalay na kayong dalawa. Paano ito posible? Natigilan si Ariel. Batay sa kanyang nalaman, nagkasama lang sina Iris at Richard hindi pa lang nagtagal. Ilang maikling araw lang iyon sa karamihan. Hindi niya inaasahan na maghihiwalay sila ng ganoon kabilis. Ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. Hahabuti naman naghiwalay na kayo. Miss Young, nasabi ko na sa iyo bago ito. Hindi talaga maaasahan si Richard. Matalino akong makipaghiwalay sa kanya. Natuwa si Ashwan. Hindi niya napigil ang tumawa ng malakas. Nobela. Isa siya sa mga lalaking humahabol kay Iris simula pa noong una. Noong nalaman niyang nililigawan ni Iris si Leon, sobrang naapektuhan siya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na makikipaghiwalay si Iris kay Richard. Kitang-kita kung gaano siya kasaya at katuwa. Mula nang magsimula siyang mag-cruise ang landas ni Richard, ang pinakamatinding hiling niya ay sipain si Richard sa kumpanya. Para harapin si Richard, marami siyang pinlano. Sa huli, wala siyang nagawa kay Richard at sa halip ay naging dahilan upang mapalaya si Michael sa kumpanya. Gayunpaman, isang himala ang nangyari. Bumitiw si Richard at tuluyan nang iniwan si Iris. Isa itong himala. Biglang tuwang-tuwa si Ashwan. Sapat na ba ang tawa mo? Malamig na tiningnan ni Iris si Ashwan, Mr. Mercer, Miss Summers, kung wala kayong mahalagang iuulat, bumalik na kayo sa trabaho. Ay, ibinuko ni Ariel ang kanyang bibig upang magsalita, ngunit tumigil. Gusto niyang tanungin si Iris kung bakit siya nakipaghiwalay kay Richard,
pero mukhang hindi maganda ang mood ni Iris. Tila ayaw pang sabihin ni Iris, kaya napalunok siya sa huli. Si Ashwin naman, baka hindi niya alam ang nangyari, pero medyo iniinsulto niya si Richard sa harap ni Iris bago ito. Sa biglaang paghihiwalay ni Iris kay Richard sa walang malinaw na dahilan, naramdaman niya na malamang ang dulot ng sinabi nito. Siyempre, tama ang hula niya. Hindi naniwala si Iris na pinagkakatiwalaan si Richard dahil sa sinabi niya. Pagkatapos noon, nagdahilan sina Ariel at Ashwin at umalis na. Kaya lang, magkaiba ang mood nilang dalawa. Si Ariel ay nasa isang komplikadong mood, habang si Ashwin ay may ngiti sa kanyang mukha. Sa Sheer Mansion, hinaplos ni Richard ang kanyang masakit na ulo habang siya ay bumangon. After a night of drinking and Cynthia's words, he was in a much better mood. Sa pagkakataong iyon, nakarinig siya ng katok sa pinto. Pumasok si Cynthia na may dalang ilang set ng mamahalin mukha. Mga damit. Richard, gising ka na. May bumili ako ng mga damit na ito para sa iyo. Bilasan mo at isuot mo na, nilagay ni Cynthia ang si. Kabanata 449. O sige, ngumiti si Richard. Iniisip kung paano nagtapat sa kanya si Cynthia noong nakaraang gabi, medyo nakaramdam siya. Awkward. At saka, dahil umalis ka na sa elegante, sa palagay ko ay makakabalik na ang shadow chairman sa ating kumpanya. Napangiti si Cynthia. Oo, sasama ako sa iyo sa kumpanya, tumanggo si Richard. Para manatili sa tabi ni Iris, napilitan siyang iwan ng Scythian Group kay Cynthia. Gayunpaman, nakipaghiwalay na siya kay Iris at iniwan si Elegante. Hindi na kailangang ipagpatuloy ang pag-iiwan ng mga bagay kay Cynthia. Tama, Cynthia, may importante ka bang kausapin noong pumunta ka sa bar para makita ako kagabi? Hindi maiwasang magtanong ni Richard nang maalala ang kagabi. Parang ganito iyan. Walang sapat na energy nurturing pills para matugunan ang pangangailangan sa Springfield City. Marami sa mga pangunahing pamilya ang naghihintay na bumili ng pangalawang batch. Bumili kami ng isang batch ng mga materyales ng Mad Alien sa nakalipas na mga araw. Kailan mo balak kumpleto ang pangalawang batch? Simpleng sabi ni Cynthia. Oh, maghintay pa tayo ng ilang araw. Sabi ni Richard. Ang paggawa ng mga tabletas ay nangyayari ng maraming bagay upang maging maayos. Para sa kapakanan ng paggawa ng iba't ibang tabletas sa huling pagkakataon, ang enerhiya ng mga bundok sa likod ng Shears Mansion ay almost naubos. Hindi siya makapag-set up ng Energy Convergence Circle. Pagkatapos ng ilang araw, ang paglilipat na enerhiya doon ay dapat na mapunan. Pagkatapos, makakagawa siya ng malaking halaga ng Energy Nurturing Pills. Sige, susundin namin ang sasabihin mo. Then I'll let you familiarize yourself with the company's tasks in the next few days, matamis na ngumiti si Cynthia. Kahit hindi niya alam kung bakit binalak ni Richard na maghintay ng ilang araw, nagtiwala pa rin siya kay Richard. Kailangang may dahilan si Richard para sabihin iyon. Hindi niya pagdudahan si Richard gaya ng ginawa ni Iris. Nobela. Sa Scythian Group, hinatid ni Cynthia si Richard sa kumpanya. Pagtingin sa kahangahangang gusali sa kanyang harapan, hinagpis ni Richard sa kanyang puso. Siya ay isang walang kwentang basura na kinikilala ng publiko hindi pa matagal na ang nakalipas. Gayunpaman, sa sandaling iyon, mayroon siyang kumpanyang milyon-milyong halaga. Pakiramdam niya nananaginip siya. Ito ay peak hour sa sandaling iyon, at walang katapusang daloy ng mga empleyado na pumapasok sa kumpanya. Nang lumitaw sina Cynthia at Richard, mabilis na nagkagulo ang mga tao. Hello, Miss Shear. Magandang umaga, Miss Shear. Medyo marami sa mga empleyado ang bumati kay Cynthia. Ang mga lalaking empleyado ay lalong magalang. Tumingin sila kay Cynthia ng may paghanga at paggalang. Gayunpaman, mabilis na napawi ang kanilang mga ngiti nang makita si Richard sa likod ni Cynthia. Kinilala si Cynthia bilang pangalawang nangangasiwa sa kagandahan sa Springfield City. Isa siyang diyosa sa mga puso o mga lalaki. Lahat ng lalaking empleyado sa kumpanya ay nangarap kay Cynthia.
Gayunpaman, magkasama sina Cynthia at Richard, at mukhang malapit sila. Medyo hindi napigilan ng ilan sa mga lalaking empleyado ang pagbaril kay Richard ng mga mukhang selos at mukhang nasabi ni Cynthia na lahat ay curious din kay Richard. Gayunpaman, hindi niya ipinakilala si Richard sa lahat. Walang nakakaalam na si Richard ang chairman ng Synthion Group. Richard, sumama ka sa akin, nakangiting bati ni Cynthia. Dinala si Richard sa kanyang opisina. Kabanata 450. Sino ang lalaking iyon? Baka boyfriend siya ni Miss Shear. Siguradong hindi. Si Miss Shear ay isa sa 4 na pinakamagagandang babae sa Springfield City at siya pa nga ang GM ng Shears. Kung sino siya, malamang na kumalat na sa buong Springfield City ang pagkakaroon niya ng boyfriend. Hindi pa namin narinig ang tungkol dito dati. Oo, tama iyan. Sa tingin ko ang taong iyon ay marahil ang bagong katulong o sekretarya ni Miss Shear. Sa pagtingin kay Richard at Cynthia na dahan daw ang umalis, lahat ay nagsimulang mag-usap tungkol dito. Sa huli, marami sa kanila ang nag-iisip na si Richard ay bagong katulong o sekretarya lang ni Cynthia, kaya mas kalmado sila. Sa opisina ng presidente, pinalipat ni Cynthia ang ilang empleyado ng isang mesa, pinaupo si Richard sa tabi niya. Magkadikit ang upuan nilang dalawa kaya mas madaling magtrabaho sa isa't isa. Nang makaalis na ang mga empleyado, tanging sina Richard at Cynthia na lang ang naiwan sa opisina. Cynthia, magayos ka na lang ng private office para sa akin. Bakit mo kami pinaupo? Nagtataka si Richard. Siya ang chairman ng kumpanya, kung tutuusin. Si Cynthia ang presidente. Silang dalawa ang nasa tuktok ng kumpanya, at dapat silang dalawa ay may sariling opisina. Ito ay isang bagay na napakasimple. Di ba sinabi ko na sayo bago ito? Tutulungan kita na maging pamilyar sa mga gawain ng kumpanya sa susunod na mga araw. It'd be more convenient if you work with me, isang nakakaakit na ngiti ang pinakawalan ni Cynthia. Sa totoo lang, bahagi lang iyon. Nais niyang gamitin ang pagkakataong mapalapit kay Richard at magkaroon ng higit na pagpapalagayang loob. Kaya nga, may napagtanto si Richard, hindi niya alam ang aktwal na mga plano ni Cynthia. Richard, may iba pa. Sa palagay ko ay hindi mo dapat ipahayag ang iyong katayuan bilang chairman ng Synthion sa ngayon. Sabi ni Cynthia. Bakit? Curious si Richard. Ang kumpanya ay magsisimulang gumawa ng susunod na batch ng energy nurturing pills sa lalong madaling panahon. Plano kong mag-organisa ng isang malaking benta na hinimok. Kung iaanunsyo namin ang iyong katayuan sa harap ng lahat ng makapangyarihang pamilya sa panahon ng sales drive, ang mga epekto ay magiging mas nakakagulat. Lubos na pinalakas ng seremonya ng pagbubukas ang reputasyon ng aming kumpanya, at ilalabas ng sales drive ang iyong pangalan, na ipaalam sa lahat ng pamilya sa Springfield City na ikaw ang aming chairman. Then, we'll see kung sino ang magmamaliw sa iyo dahil ulila ka na. Malamig na sabi ni Cynthia. Nobela. Alam na alam niyang nakipaghiwalay si Richard kay Cynthia dahil minamaliit ng mga kabataan ang katotohanang ulila si Richard. Hanggat nagagawa ni Richard na palakasin ang kanyang reputasyon sa panahon ng sales drive, na nakakuha ng pagkilala ng maraming malalaking pamilya, ito ay isang masamang sampal sa mukha para sa mga kabataan. Kahit na ano, kailangan niyang ipaglaban si Richard sa harapang iyon. Maliban doon, si Richard ang chairman ng Synthion. Ang mas sikat na Richard ay, ang mas mahusay na ito ay magiging ang kinabukasan ng kumpanya. Ito ay pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Sige, susundin namin ang mga ayos mo. Tumanggo naman si Richard na agad namang sumang-ayon kay Cynthia. Kahit na sigurado na ang pakikipaghiwalay niya kay Iris, hinanap pa rin sina Gilbert at Elder Young. Siya ang nasa likod ng pagkidnap kay Iris. Akala pa nila ay pinagnanasan niya ang kanilang mga kapalaran. Hindi niya iyon papayagan. Kailangan niyang patunayan ang kanyang pagiging inosente. Kung siya ay makakakuha ng higit na reputasyon, kung gayon ito ang magiging unang hakbang upang mapatunayan ang kanyang sarili.